Biglang pumreno at huminto ang sasakyan sa gilid ng highway. Tumili ang mga gulong sa ibabaw ng basang aspalto. Nanlamig ang sikmura ko. Isa pang salita. Maya. Isa pang salita laban sa nanay ko. Sabi ni Anton. Ang boses niya ay mababa, mapanganib. Mahigpit ang hawak ng kanyang mga kamay sa manibela. Nagsimula ang pagtatalo namin sa hapunan. Tulad ng dati, pinuna ni Senyora Corazon, ang biyanan ko, ang inihain kong pagkain. Sabi niya matabang daw ang sinigang. Pagkatapos ay napunta ang usapan sa mga gastusin. Nagtanong siya tungkol sa perang nawawala. Sinubukan kong magpaliwanag. Akin ang perang yon, Anton. Mula yon sa mga painting na naibenta ko. Hindi galing sa joint account natin. Mga painting. Tumawa ng mapakla si Senyora Corazon mula sa front seat. Yung mga walang kwentang drawing na yon. Sinasayang mo lang ang oras mo. Sinasayang mo ang oras nating lahat. Dapat ang inaatupag mo ay ang pamilya, ang magkaanak kayo, hindi ang mga pintura mo. Ma, pakiusap naman. Sabi ko, pagod na pagod na. Huwag mo akong madaan-daan. Sa pakiusap, na may ganyang tono sa loob ng pamamahay ko. Alam ko, kung ano ang tama. Kahihiyan lang ang dinadala mo rito. Gaya na lang ng nakakakompromisong regalo mo para sa anak ng kapatid ko. Isang gift card. Diyos ko, ang laking hiya natin. Rustan's gift card yon, ma. Normal lang naman magbigay ng ganoon. Sagot ko. Normal? Muntik nang sumigaw si Senyora Corazon. Hindi tayo normal na pamilya. Nagbibigay tayo ng pagmamahal. Dedikasyon. Ikaw. Puro ka lang pagmamarunong at kawalan ng utang na loob. Huminga ng malalim si Anton. Kitang-kita ang tensyon sa panga niya, na naiilawan ng mga dumadaang sasakyan. Maya, humingi ka ng tawad. Ngayon na, sa labas, palakas ng palakas ang buhos ng ulan. Humahampas ito sa windshield na parang milyon-milyong galit na daliri. Naramdaman ko ang lamig na unti-unting gumagapang sa dibdib ko. Hindi ako hihingi ng tawad para sa pagsasabi ng totoo. Pera ko yon. Regalo ko yon. Hindi mo ako katulong, Senyora Corazon, at hindi ako susunod sa lahat ng ipag-uutos mo para lang makisama. Bumagsak ang ganap na katahimikan. Tanging tunog lang ng ulan ang naririnig. Hanggang sa narinig ko ang mahinang paghapong hininga ni Senyora Corazon. Naririnig mo ba siya, Anton? Naririnig mo ba? Tinatawag niya akong katulong. Pagkatapos ng lahat ng ginagawa, at isinasakripisyo ko para sa inyo, para sa pamilyang ito. Tama na. Maya. Umugong ang boses ni Anton. Hinampas niya ang manibela. Pabiglang tinanggal ang seatbelt niya. Binuksan niya ang pinto ng driver's seat. Isang malakas na ihip ng malamig na hangin at ulan ang pumasok sa loob. Bumaba ka. Ano? Bumaba ka, sabi. Kailangan mong palamigin niyang ulo mo, pagkatapos ng mga kabastusang sinabi mo sa nanay ko. Anton, bumabagyo. Nasa NLEX tayo. Sabi ko, bumaba ka. Dinamba niya ang braso ko. Napakahigpit ng hawak niya. Kinaladkad niya ako pababa ng upuan ko. Halos kaladkarin niya ako palabas. Bumagsak ako ng paluhod sa gilid ng highway. Bumao ng matatalim na bato, at basang graba sa balat ko tagos sa pantalon ko. Agad na nabasa ng malamig na ulan, ang suot kong maong. Sumusuray akong tumayo. Parang awa mo na, Anton. Huwag mong gawin to. Nasa kabilang panig na siya. Pumasok siya sa kotse. Isasara na sana niya ang pinto. Anton, huwag mo akong iwan dito. Sigaw ko. Napuno ng ulan ang bibig ko. Bumaba ng ilang sentimetro ang bintana sa front seat. Sumungaw ang mukha ni Senyora Corazon. Malinis, kalmado. Ang tingin niya ay kasing lamig ng yelo. Tandaan mo ang araw na to, Maya, sabi niya. Ang boses niya ay malinaw at kalmado. Nangingibabaw ito sa ingay ng bagyo. Kung bubuka pa uli, yang bibig mo ng ganyan. Huminto siya sandali. Gumuhit sa labi niya ang isang ngiting hindi naman talaga ngiti. Kung gagawin mo yon, sa basurahan ka na matutulog. Umakyat ang bintana. Nawala ang mukha niya. Umatungal ang makina ng sasakyan. Ni minsan, hindi lumingon si Anton. Lumayo ang mga pulang ilaw sa likod ng kotse. Paliit ng paliit. Hanggang sa humalo na ito sa iba pang pulang ilaw sa highway at tuluyang nawala. Naiwan akong mag-isa. Buhos ang ulan. Basang-basa na ang buhok ko, ang jacket ko, ang lahat. Nanginginig ako. Tumatagos ang lamig hanggang buto. Dumadaan ang mga mabilis na sasakyan sa tabi ko.
Mga estrangherong saglit lang akong naiilawan ng kanilang mga headlight bago ako iwanang muli sa dilim. Napaupo na lang ako uli sa lupa. Hindi ko na kayang tumayo. Matindi ang kirot sa mga tuhod ko. Nalasan ko ang dugo sa pumutok kong labi. Nasuntok pala ako ni Anton. Nang kaladkarin niya ako palabas. Hindi ko iyon naramdaman hanggang ngayon. Anong ginagawa ko rito? Sa isang highway sa gabi ng bagyo, inabandona ng asawa ko, pinagbantaan ng biyenan ko. Tumaas ang takot na parang alon ng dagat. Nalulunod ako. Sinubukan kong sumigaw, pero walang boses na lumabas sa lalamunan ko. Tanging mga tuyo at basag na paghikbilang, na sinabayan ng walang tigil na panginginig ng katawan ko. Naisip ko ang cellphone ko. Nasa loob ng bag. Sa kotse. Wala akong dala, kundi ang mga basang damit na suot ko. At ang takot. Gaano katagal ako roon? Hindi ko alam. Ito ay walang katapusang siklo. Lamig. Ilaw. Dilim. Ingay. Ang ugong ng mga dumadaang sasakyan ay naging isang manhid na ingay sa pandinig ko. Isang bahagi ng isip ko, ang gustong manatili na lang doon. Magpadala sa lamig. Magpahagip sa isang kotse. Para matapos na ang lahat. Sobra na, sobrang hiya, sobrang sakit. Ang isa pang bahagi, maliit at matigas ang ulo, ay pilit kumakapit. Naalala ko ang nanay ko. Ang ngiti niya, ang mga salita niya. Maya, mas matapang ka kaysa sa inaakala mo. 3 taon na siyang patay. Minsan pakiramdam ko ay tinangay na rin niya ang lahat ng lakas ko nang mawala siya. Biglang may mga headlight na papalapit. Mas mabagal. Hindi ito dumaan lang. Huminto ito ilang metro sa unahan ko. Isang lumang kotse. Isang maliit at asul na Toyota. Bumukas ang pinto ng driver. May isang figurang lumabas. Nakasuot ng light raincoat at hood. Lumapit siya. Ineng? Boses ito ng isang matandang babae. Medyo paos pero matatag. Diyos ko po, anong ginagawa mo rito? Ayos ka lang ba? Iniangat ko ang ulo ko. Malabo ang paningin ko dahil sa ulan. Silweta lang ang nakita ko. Yung asawa ko. Sinubukan kong magsalita. Nagkikiskisa ng mga ngipin ko. Tahimik. Huwag ka nang magsalita. Lumuhod siya sa tabi ko. Mabilis ang kilos niya para sa edad niya. Hinawakan niya ang mukha ko gamit ang magaspang pero mainit niyang kamay. Napakalamig mo at pumutok ang labi mo. Siya ba ang may gawa nito? Tumango ako. Hindi ko na napigilan. Isang hikbi ang kumawala sa dibdib ko. Mga walang hiya. Mga hayop. Bulong ng babae. May kimkim na galit ang boses niya. Halika. Hindi ka pwedeng manatili rito. Mamatay ka sa lamig. Hindi ko kaya. Bulong ko. Kaya mo. Halika. Kumapit ka sa akin. Inilagay niya ang braso ko sa mga balikat niya. Sa pamamagitan ng nakakagulat na lakas, inalalayan niya akong tumayo. Pasuray-suray kaming naglakad papunta sa kotse niya. Binuksan niya ang pinto ng passenger seat at halos isuksok niya ako sa loob. Ang loob ng kotse ay amoy lumang tabako at katingko. Amoy init, amoy kaligtasan. Umupo siya sa driver's seat at isinara ang pinto. Ang magulo at malamig na mundo, sa labas ay biglang tumahimik. Binuksan niya ang heater. Isang bugso ng maligamgam na hangin ang tumama sa mukha ko. Luz ang pangalan ko. Sabi niya nang hindi nakatingin sa akin. Maingat niyang idinrive ang kotse paalis sa gilid ng highway. At hindi ka naman mukhang baliw na naglalakad lang sa highway. Kaya magkwento ka. Pero mamaya na. Ngayon ipikit mo muna ang mga mata mo. Ligtas ka na. Tiningnan ko ang gilid ng mukha niya. Puting buhok na nakapusod ng basta-basta. Matapang na panga. Malalalim na kulubot sa paligid ng mga mata niyang nakatutok sa kalsada. Luz. Hindi ko siya kilala. Hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin. Pero nakakaramdam ako ng init at sinabi niyang, ligtas ka na. Isinandal ko ang ulo ko sa malamig na bintana. At sa unang pagkakataon mula nang ibaba ni Senyora Corazon ang bintana niya, hinayaan kong tumulo ang mga luha ko nang walang tunog. Walang pagpipigil. Patuloy sa pagbuhos ang ulan. Pero hindi na nito ako sinasaktan. Ang alog ng lumang Toyota ay tila naghehele sa akin. Ang init ng heater ay unti-unting nagtutunaw sa yelong namuo sa loob ko. Pero hindi ang yelo ng hiya o ng takot. Oh, heto, sabi ni Luz nang hindi tumitingin. Inabutan niya ako ng isang metal na thermos. Mainit na kape na matamis. Inumin mo. Tinanggap ko ang thermos gamit ang nanginginig kong mga kamay. Napaso ang dila ko sa unang higop.
pero ang matamis at malapot na likido ay bumaba na parang gamot. Salamat po, bulong ko. Paos at kakaiba ang boses ko. Wala kang dapat ipagpasalamat. Mabilis niyang sagot. Ang kanyang mga mata, na kasing kulay ng abong kalangitan, bago bumagyo, ay nananatili sa kalsada. Unahin muna nating makarating sa ligtas na lugar, bago tayo mag-usap. Hindi na ako nagtanong kung saan kami pupunta. Wala na itong halaga. Kahit saan ay mas maganda kaysa sa gilid ng NLEX. Pinagmasdan ko muli ang profile ni Luz. Matangos ang ilong niya. May manipis na labi na nakatikom sa matinding konsentrasyon. Ang mga kulubot sa paligid ng kanyang mga mata ay nagkukuwento ng maraming karanasan, napakaraming karanasan. Nakasuot siya ng simpleng pilak na hikaw, na may hugis na pakiramdam ko'y medyo pamilyar. Lumabas kami ng highway, dumaan sa mas maliliit na kalsada, tapos sa mga daang lupa. Ang tanawin, na kaninang hindi makita sa likod ng kurtina ng ulan, ay nagsimulang mabuo sa mga unang sikat ng liwanag ng bukang liwayway. Mga luntiang burol, mga pader na bato, mga bahay na malalayo ang pagitan na may bubong na yero. Nasa probinsya kami, marahil sa gawing Quezon, o mas malayo pa. Sa wakas, huminto ang kotse sa tapat ng isang maliit na puting bahay na bato, sa labas ng isang napakaliit na bayan. May katabi itong maliit na gawaan na may malaking bintana. May nakasabit na kahoy na karatula sa tabi ng pinto. Patahian ni Luz. Nandito na tayo, anunsyo ni Luz. Pinatay niya ang makina. Ang katahimikan ay biglaan, ganap. Tilaok lang ng manok, sa di kalayuan ang naririnig. Halika na sa loob. Sinunod ko siya. Mabigat at asiwa ang mga hakbang ko, na parang hindi akin ang sarili kong mga paa. Binuksan niya ang pintuan. Pumasok kami sa isang maliit, pero maaliwalas na kusina. Amoy kahoy na sinusunog, lavender, at bagong lutong pandesal. Umupo ka, utos niya. Sabay turo sa isang upuang kahoy sa tabi ng hapagkainan. Hubarin mo yang basang jacket mo. Kukuha ako ng tuyong damit at maghahanda ng mainit na makakain bukod sa kape. Sumunod ako na parang nasa panaginip. Iniwan ko ang tumutulong jacket sa silya. Umupo ako. Ang simpleng pakiramdam na nasa ilalim ng isang bubong, sa katahimikan, walang ulan, ay nagdulot ng mas matinding panginginig sa katawan ko. Hindi ito dahil sa lamig, kundi dahil sa ginhawa. Isang ginhawang nakakapanghina. Bumalik si Luz na may bitbit na mga damit, malinis na tuwalya, at isang puting first aid kit. Patuyuin mo muna ang buhok mo, tapos titingnan natin yung sugat mo, sabi niya habang inilalapag ang mga gamit sa lamesa. Praktikal ang tono niya, walang pagkaawa, na parang ang pag-aayos ng tao ay kasing rutina lang ng pag-aayos ng punit na tahi. Pinunasan ko ang buhok ko gamit ang tuwalya. Malambot ito at amoy araw. Umupo si Luz sa harap ko nang may matatag ngunit hindi marahas na galaw. Hinawakan niya ang baba ko, at iniharap ang mukha ko sa liwanag, mula sa bintana. Malakas ang pagkakabangga, bulong niya. Sinuri ng mga mata niya ang pumutok kong labi, ang pasa na nagsisimula ng mamuo sa pisngi ko. May iba pa ba? Tadyang? Ulo? Hindi, tingin ko wala na. Ito lang. At ang mga tuhod ko nung bumagsak ako, abay hindi na masama. Para sa kung ano pang pwedeng nangyari, sabi niya habang binubuksan ang botika. Kumuha siya ng antiseptic at gasa. Napangiwi ako nang idampi niya ito. Tiisin mo, mas masakit mabaon sa limot kaysa rito. Habang ginagamot niya ang labi ko, hindi ko naiwasang titigan siya ng mas malapitan. Ang pamilyar na pakiramdam ay nagmumula sa mga kamay niya. Mahahaba, may maninipis na daliri, pero umbok ang mga buto. Mga kamay ng mananahi, katulad ng kamay ng nanay ko. Napakabuti niyo po, sabi ko, medyo manhid pa ang bibig. Hindi niyo naman po kailangang huminto. Maraming tao ang lalampasan lang ako. Bumilis at tumalim ang tingin niya sa akin. Hindi ako maraming tao, deklara niya. Tinapos niya ang paglalagay ng gamot, at sinimulang linisin ang gasgas sa tuhod ko mula sa butas ng pantalon ko. At hindi ka rin mukhang basta-basta lang. Maayos kang magsalita. Alaga ang mga kamay mo. Sa kabila ng lahat, hindi ito mga kamay ng babaeng buong araw naghuhugas. Mga kamay itong marunong gumawa ng ibang bagay. Nagulat ako sa napansin niya. Tiningnan ko ang mga kamay ko. May mantsa pa ng natuyong pintura na mahirap tanggalin sa paligid ng mga kuko. Isang bakas ng nakaraan ko bilang Maya. Ang Maya na nagpipinta. Ako po ay pintor. O dating pintor. Walang taong tumitigil sa pagiging kung sino talaga siya. Tuyong sagot niya.
Minsan, itinatago lang nila ito sa loob ng kabinet. Heto ang mga tuyong damit. Itinulak niya sa akin ang mga nakatuping damit. Isang corduroy na pantalon, makapal na wool sweater, medyas na wool. Nandoon ang banyo. Maligo ka ng mainit na tubig. Tatanggalin nito ang panginginig ng mga buto mo. Saka tayo mag-usap. Isang milagro ang pagligo. Nasaktan pa ako nung umpisa nang tumama ang mainit na tubig sa nanlalamig kong balat, pero naging halos kasing tamis ng langit kalaunan. Hinugasan ko ang putik, ang tuyong dugo, ang amoy ng takot. Paglabas ko, isinuot ko ang damit ni Luz. Medyo maluwag sa akin, pero malinis, tuyo at amoy malinis. Amoy herbs, amoy normalidad. Pagbalik ko sa kusina, may 2 mangkok na nang umuusok na sabaw sa lamesa. Sabaw ng nilagang baka, na may amoy ng saging at repolyo. Nag-ingay ang sikmura ko ng patraydor. Kumain ka, sabi ni Luz sabay upo. Ang takot ay naaayos sa init at pagkain. Mamaya na, sa pamamagitan ng mga salita. Kumain kami ng walang kibo ng ilang minuto. Binubuo muli ng sabaw ang pagkatao ko mula sa loob. Sa bawat higop, pakiramdam ko'y nagiging totoo ako ulit. Hindi na isang multo sa highway. Anong pangalan mo? Tanong ni Luz sa wakas. Binaba ang kanyang kutsara. Maya. Tumango siya na parang may kinukumpirma ang pangalan. Magandang pangalan, bihira. At yung lalaki sa kotse, asawa mo. Si Anton at ang nanay niyang si Corazon ay kasama niyo. Siyempre, ang biyenan, sabi ni Luz at ang tono niya ay puno ng pait at malalim na kahulugan. Dapat sa mga yan ipinagbabawal ng batas. Yung iba, ibig kong sabihin, yung mga nag-aakalang pagmamay-ari nila ang anak nila. Pati na rin ang manugang nila bilang extension. Gumuhit ang isang mapait na sense of humor sa isip ko. Muntik na akong ngumiti, pero kumirot ang labi ko. Pakiramdam po kasi ni Senyora Corazon ay pag-aari niya ang mundo. O kahit man lang ang mundo ko. At binigyan naman siya ng asawa mo ng titulo ng lupa. Hula ko lang. Parang patalim ang mga salita niya. Diretsong hiwa sa katotohanan. Tumango ako. Nakatitig sa ilalim ng mangkok ko. Opo, palagi. Pero hindi pa umabot sa ganito. Naiiwan niya ako sa kalsada. Sasaktan niya ako. Ang salitang sasaktan ay naging napakapangit, marahas. Sa kapayapaan ng kusinang iyon, hindi nagulat si Luz. Yung unang beses ay palaging nakakagulat. Pero madalang na yun talaga ang totoong unang beses. 'Di ba, Maya? Nauuna muna ang mga masasakit na salita, ang panghahamak, tapos ang aksidenteng panunulak, ang pagkontrol sa pera, sa oras, sa mga damit mo. Hanggang sa isang araw, magsara ang kamao at bumagsak sa'yo. Tapos tatanungin mo ang sarili mo kung paano ka nakarating sa puntong yon. Tinitigan ko siya, nanlalaki ang mga mata. Inilalarawan niya ang buong buhay ko. Ang huling 2 taon, mula nang lumipat kami sa bahay ni Senyora Corazon matapos mawalan ng trabaho si Anton. Ang pag-isolate sa akin, ang walang tigil na pagpuna, ang ginawang bodega na studio ko, ang pagtatago ng mga canvas ko, ang paglayo ng mga kaibigan ko, nang paunti-unti. Ang pagbabago ni Anton, pagiging malamig, malayo, at palaging kumakampi sa nanay niya. Paano? Paano niyo po alam? Tanong ko sa isang bulong. Bumuntong hininga si Luz. Isang mahaba at malalim na buntong hininga, na tila nanggaling pa sa napakaraming taon sa nakaraan. Dahil nagkaroon din ako ng kapatid na babae, sabi niya at ang boses niya ay naging malambot, kakaiba, at malayo. Isang nakatatandang kapatid, maganda, malambing, may mga kamay na parang diwata sa husay magpinta ng mga bulaklak sa porselana. Na in love siya sa isang lalaking magaling ngumiti, na may nanay na kasing tigas ng bakal. Sumama siya pa Maynila. Noong una, nagpapadala siya ng mga sulat. Tapos ang mga sulat ay naging maikli, naging malungkot, hanggang sa tuluyan ng tumigil. Isang kakaibang pakiramdam ang namuo sa dibdib ko. Isang kutob. Ano pong pangalan ng kapatid niyo? Tanong ko, pinipigilan ang hininga. Tumingin ng diretsyo si Luz sa mga mata ko. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang higit pa sa tigas ng tingin niya. Nakita ko ang sakit, at isang kislap ng pag-asa. Elisa ang pangalan niya. Elisa Santos, at nagpakasal siya sa isang lalaking, nagngangalang Eduardo Valderrama. Pero siya, bago siya mag-asawa, bago siya umalis, siya si Elisa Macaraeg, katulad ko. Nawalan ng hangin ang baga ko. Santos ang apelyido ng nanay ko bago siya ikasal. Macaraeg ang apelyido ni Luz. Ang mga kamay ng nanay ko,
na nagpipinta ng maliliit na bulaklak sa mga lumang porselana, sa mga lumang tasa at plato. Ang lalaking magaling ngumiti, ang tatay ko, na maagang namatay, ang nanay na kasing tigas ng bakal, ang lola ko sa tuhod na halos hindi ko nakilala, at hindi kailanman binanggit ng nanay ko. Elisa ang pangalan ng nanay ko, sabi ko, at ang boses ko ay halos isang sinulid. Si Elisa Santos ay nagpipinta ng porselana. Hindi gumalaw si Luz. Bahagya lang ng ilid ang luha sa mga mata niya. Dahan-dahan siyang tumango. Nalaman ko agad pagkakita ko sayo doon sa highway. Sabi niya, paos ang boses ngayon dahil sa emosyon. Kuha mo ang pagkakakunot ng noo niya, kapag natatakot siya. At nung iniabot mo sa akin ang kamay mo para tumayo, parehong-pareho kayo ng kamay. Eksakto. Kayo. Kayo po si Tita Luz. Usal ko nang mapagtanto ang lahat. Ang nanay ko, minsan binanggit niya kayo. Sabi niya may matapang daw siyang nakababatang kapatid, na nagpaiwan sa probinsya at nagtayo ng patahian, na hindi nag-asawa, na malaya. Akala ko po baka nag-away kayo kaya hindi na kayo nag-uusap. Walang away, matatag na sabi ni Luz, kahit nanginginig ang luha sa mata. Distansya at pride lang. At ang buhay. Pinili niya ang daan niya. Pinili ko ang akin, pero palagi ko siyang mahal. Nang malaman kong pumanaw na siya, huminto siya para lumunok. Huli na ang lahat para sa maraming bagay. Huli na para sabihin sa kanyang bumalik siya, kung nahihirapan na siya, na palagi siyang may uuwian dito. Ang mga luhang pinipigilan ko simula nung maligo ako, ay bumagsak na rin sa wakas. Tahimik, mainit, hindi na lang dahil sa sakit, kundi dahil sa isang naputol na koneksyon na biglang natagpuan. May masisilungan pala ang nanay ko, at hindi niya ginamit, o hindi niya magawa dahil sa hiya. At ngayon, patuloy ni Luz, pinupunasan ang gilid ng kanyang mata gamit ang likod ng kanyang kamay ng padabog. Nauulit ang kasaysayan, pero iba na ang dulo. Dahil nahanap kita, Maya. At dito sa bahay ko, walang mananakit sa'yo, walang magsasabi sa'yo kung saan ka matutulog. Naiintindihan mo ba? Tumango ako, dahil hindi ako makapagsalita. Sobrang sikip ng lalamunan ko. Mabuti, sabi niya. Tumayo at niligpit ang mga plato, nang may iba yung enerhiya tulad ng dati. Ngayon, matulog ka na. Sayo na ang kwarto sa itaas. Bukas na natin isipin kung anong gagawin natin. Pero ngayong gabi, matutulog ka sa ilalim ng bubong ko. At alam mo ba kung anong ibig sabihin nun? Tiningnan ko siya nang hindi naiintindihan. Ngumiti ng maliit pero totoo si Luz. Ang kauna-unahang ngiting nakita ko sa kanya. Ibig sabihin, nasa piling ka ng pamilya, ineng. Kahit dumating kang basag-basag ang buhay. Dito, ang mga sirang bagay ay kayang tahiin. Yan ang trabaho ko. Ang biyahe pabalik ng Maynila ay binalot ng makapal na katahimikan na binabasag lang ng tunog ng wiper. Mahigpit ang hawak ni Anton sa manibela. Nawawala na ang adrenaline ng galit niya, na nag-iwan ng kakaibang kaba sa sikmura. Hindi ito pagsisisi, hinding-hindi, kundi isang kakaibang tensyon. Sa tabi niya, huminga ng malalim si Senyora Corazon na may halong ginhawa. Kinuha ang compact mirror niya mula sa bag at inayos ang perpektong buhok. Mabuti, kailangan na leksyon yon, sabi niya nang hindi nakatingin kay Anton. Isang leksyon na kailangan niyang matutunan sa mahirap na paraan. Masyado na siyang nasanay sa luho natin, Anton. Ang bastusin ako ng ganoon, akala mo kung sinong nakaaangat. Opo, ma. Bulong niya. Paos ang boses niya. Napaubo siya. Sumobra siya. Ang tawagin kang ganun, hindi ka tanggap-tanggap. Lason sa pamilya. At ikaw, anak, ginawa mo lang ang tama. Ipinagtanggol mo ang pamilya natin. Ang nanay mo. Isinara niya ang salamin ng malakas. Huwag kang mag-alala. Ngayon, sigurado akong nanginginig siya sa lamig doon. Nag-iisip. Kapag binalikan mo siya pagsikat ng araw, magmamakaawa yon. Panigurado. Ang isang gabi sa labas ay nakakagamot ng kahambugan. Tumango si Anton, parang robot. Nakatitig siya sa kalsadang kumikinang sa ulan, at saglit niyang nakita sa isip niya ang imahe ni Maya na natumba sa gilid ng highway. Ang basang likod ng jacket nito na nanginig, at itinaas pa niya ang heater ng kotse ng isang antas. Nilalamig ka ba, anak? Maagap na tanong ni Corazon. Hindi. Wala to. Nakarating sila sa kondo sa Makati. Isang malaki, malamig, at walang buhay na kondo na inayos, ayon sa panlasa ni Corazon. Malalaking muwebles,
Kulay beige, lahat malinis at malamig, parang isang mamahaling showroom. Palaging gustong maglagay ni Maya ng makukulay na painting. Ilang unan nakakaiba. Tanggalin mo yan, Maya. Nagmumukhang palengke ang bahay. Laging sabi ni Corazon. Bumagsak si Anton sa sofa sa sala. Pinakawalan niya ang isang buntong hininga. Ang katahimikan ng kondo ay ganap. Masyadong tahimik. Karaniwan. Sa ganitong oras, nasa kusina si Maya nagliligpit pagkatapos ng hapunan o kaya'y nasa maliit na kwarto na ginagamit niyang studio. Bago ito ginawang bodega ni Corazon, maririnig mo ang banayad na hagod ng paintbrush, ang pag-click ng ilaw na pinapatay. Ngayon, tanging ang tiktak ng malaking wall clock lang ang naririnig, isa na namang binili ng nanay niya. Ipagtitimpla kita ng chamomile tea, anunsyo ni Corazon mula sa kusina. Kailangan mo yan para kumalma ang nerbiyos mo. Hindi sumagot si Anton. Kinuha niya ang cellphone niya at tiningnan ito. Walang missed call. Walang text. Siyempre, naiwan ni Maya ang bag niya. Ang cellphone niya ay nasa likurang upuan pa rin, kasama ng mga pinamili ni Corazon. Nakita niya ito nang bumaba siya ng kotse. Isang maitim at tahimik na anino. Isang kurot ng kaba ang dumaan sa dibdib niya. Pinatay niya agad ang kaba. Ayos lang siya. Isang malamig na gabi. Kahit umuulan. Hindi naman ganun kalamig, at maraming dumadaan sa lugar na yon. Kung may utak siya, sisilong siya sa ilalim ng tulay, o maglalakad, hanggang sa pinakamalapit na exit. Hihingi siya ng tulong. Pero paano kung hindi? Paano kung hindi siya nakita ng mga sasakyan doon? Tigil-tigilan mo kakaisip. Anton, sabi ni Corazon, na parang nabasa ang isip niya. Lumitaw siya na may dalawang umuusok na tasa. Inilapag niya ang isa sa harap niya. Desisyon niya yon. Siya ang gumawa ng bagyo. Ngayon, magtiis siya sa ulan. Inumin mo. Ininom niya. Masyadong matamis ang tsaa, gaya ng gusto ng nanay niya. Nagpaalala ito sa kanya ng pagkabata, ng mga sipon, ng mga gasgas sa tuhod. Palaging may solusyon ang nanay niya. Palaging alam ang gagawin. Palagi siyang tama. Tama po kayo ma, sabi niya. At ang pamilyar na pangungusap ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Kailangan niya ng disiplina. Eksakto, disiplina. Maaga bukas, balikan mo siya. Makikita mo, babalik yun ng tiklop ang buntot at magpapatupad tayo ng mga bagong patakaran sa bahay na to. Sige po, sige po. Pero hindi nakatulog ng maayos si Anton ng gabing iyon. Napanaginipan niya ang highway, ang mga ilaw na mabilis lumapit, ang isang sigaw na nilunod ng ulan. Nagising siyang pawisan bago magbukang liwayway. Mabilis ang tibok ng puso. Tiningnan niya ang orasan sa bedside table. 5:30. Masyado pang maaga, masyado pang madilim. Pero hindi na siya mapakali sa higaan. Mabilis siyang nagbihis, nang walang ingay. Nang lumabas siya ng kwarto, nakita niyang bukas ang ilaw sa sala. Nakaupo si Corazon sa silya niya. Bihis na rin. Nagbabasa. Na parang hindi rin natulog, na parang naghihintay lang. Susunduin mo na, pahayag nito. Hindi tanong. Opo, bago pa mag-traffic. Mabuti. Paalalahanan mo siya ng mahinahon, pero matatag kung paano dapat kumilos ang isang asawa at manugang. Tumango si Anton at lumabas. Ang hangin sa madaling araw ay malamig at nakakahiya. Nang paandarin niya ang kotse, napadako ang paningin niya sa likurang upuan, sa itim bag ni Maya. Nakaramdam siya ng bagong kilabot na walang kinalaman sa lamig, parang walang katapusan ng biyahe pabalik sa highway. Mabilis siyang magpatakbo, lagpas sa speed limit. Kailangan niyang makarating agad. Kailangan niyang makita si Maya roon. Pinapahiya ang sarili. Nagsisisi, basang-basa. Ibabalik nito ang lahat sa ayos. Magbibigay ng rason sa kanya. Buburahin ang kaba sa mga panaginip niya. Nang malapit na siya sa eksaktong lugar, bumagal siya. Sa gilid, mismong dito niya siya iniwan. Binuksan niya ang hazard lights at huminto. Ibinaba niya ang bintana. Amoy basang lupa at krudo ang hangin. Tumigil na ang ulan. Nagsisimula ng lumiwanag ang langit sa kulay na mapusyaw na abo. Walang tao. Tumingin siya sa kaliwa at kanan. Wala. Putik lang sa gilid, ilang nayuping damo. Siguro naglakad siya paabante. Pinaandar niya muli ang kotse at naglakad ng ilang daang metro ng mabagal. Naghahanap sa dilim. Wala. Ni isang bakas. Tumindi ang kaba sa sikmura niya. Bumaba siya ng sasakyan. Naglakad hanggang sa mismong lugar kung saan niya siya iniwan. May bakas ng gulong ng sarili niyang sasakyan. At sa putikan,
May isang bagay na kumikinang ng bahagya sa ilalim ng ilaw ng headlight. Yumuko siya. Isang maliit na pilak na hikaw na hugis luha, isa sa mga hikaw na palaging suot ni Maya. Isa sa mga iilang alaala ng nanay nito. Pinulot niya. Malamig ito at marumi. Tiningnan niya ito, at inikot-ikot sa kanyang mga daliri. Tiyak na nalaglag ito, nung nagpumiglas siya, o nang bumagsak siya. Maya, sigaw niya. Ang boses niya ay naging paos. Parang nasasakal sa kalawakan ng walang taong highway. Maya, lumabas ka na. Tama na ang laro. Tanging ugong lang ng malayong truck ang sumagot sa kanya. Isang ibon ang dumaan sa itaas, umiiyak ng tuyo. Wala siya roon. Ang mga rasyonal na posibilidad ay mabilis na dumaan sa isip niya, na may nakapulot sa kanya, na nakapaglakad siya papuntang bayan, na naaksidente siya. Ang imahe ng kanyang likod, maliit at madilim, na nasagasaan ng truck, ay dumaan sa isip niya na parang kidlat. Nasusuka siya. Hindi pwede. Maraming dumadaan na sasakyan doon. May makakakita sa kanya. Magiging malaking iskandalo. Pulis, ambulansya. Hindi, walang nangyaring ganoon. Nagdesisyon siyang umalis para inisin siya. Para pag-alalahin siya. Oo, panibagong manipulasyon lang to. Isang taktika para kaawaan siya. Sa kaisipang ito, kalahating pampalubag loob, kalahating galit. Bumalik siya sa kotse. Umatungal ang makina. Uuwi siya. Lilitaw din yon. Baka tumawag sa dating kaklase, sa isang lumang kaibigan sa kolehiyo. Lilitaw yon ng nakayuko, at humihingi ng tawad. At saka magiging mas mahigpit ang lahat. Nang makarating siya sa kondo, nag-aabang si Corazon sa pinto. Naghihintay at nagtatanong ang mga mahito. Wala siya, sabi ni Anton, dire-diretso sa kusina. Kailangan niya ng matapang na inumin. Sinundan siya ni Corazon. Wala siya. Anong ibig mong sabihing wala siya? Wala siya, ma. Sumabog si Anton habang kumukuha ng bote ng whiskey. Umalis siya. Ibinagsak niya ang hikaw sa ibabaw ng marble counter. Tumunog ito ng mahina. Tiningnan ito ni Corazon. Kumunot ang mga labi niya. Interesante, bulong niya. Nagdesisyon siyang umalis. Mas malaking pag-iinarte kaysa sa inaasahan ko. O may nakapulot sa kanya, sabi ni Anton, bago magsali ng whiskey at inisang lagok ito. Sinunog ng alak ang lalamunan niya, pero hindi nito pinakalma ang kaba niya. Sino namang matinong tao ang magsasakay sa isang estranghera na nag-iisa sa highway ng 10 oras ng gabi, matalim, at mapanlait na sagot ni Corazon. Walang nasa matinong pag-iisip, maliban na lang kung pinlano niya ito. Naisip mo ba yon, Anton? Ano? Na baka isang palabas lang ang lahat ng ito. Isang dahilan para umalis. Tumingin si Anton ng naguguluhan. Isang palabas. Magpapapukaw ng away, para iwan ko siya roon. Para saan? Para magkaroon ng dahilan, para sumama sa iba, para kaawaan siya ng mga tao. Huwag mong maliitin ang mga babaeng katulad niya, anak. Mahina sila pero tuso. May galing sila. Umaakit sila ng mga taong malambot ang puso. Mga sentimental. May dumaan. Nakita ang kaawa-awang babaeng umiiyak sa kalsada at isinama siya para aliwin. Ang perverso at baluktot na ideya na ito ay mabilis na tinanggap ng isip ni Anton. Mas madaling lunukin ang ideyang nagtaksil si Maya na sinungaling siya kaysa tanggaping biktima ito. Inalis nito ang konsensya niya at ginawang purong galit. Kung ganoon, bulong ni Anton habang pinipisil ang baso. Babalik at babalik yon. Sigurado si Corazon nang walang anumang pag-aalinlangan. Kapag nagsawa na sa kanya yung sumagip sa kanya, o pag naubusan siya ng pera, o pag na-realize niyang wala siyang silbi sa labas ng bahay na to, babalik yang gumagapang. At doon, Anton, doon natin ilalatag ang mga patakaran ng tuluyan. Tumango si Anton ng dahan-dahan. Ang galit ay nagsimulang kumulo, pinapalitan ng takot. Ang kapal ng mukha niya? Ang kapal ng mukha niyang ilagay siya sa ganitong sitwasyon, na pag-alalahin ang nanay niya. Nahamunin siya ng ganito. Tama po kayo, ma. Sabi niya. Ang boses niya ay puno ng bagong maitim na determinasyon. Babalik siya, at kapag nangyari yon, maiintindihan niya talaga kung ano ang ibig sabihin ng mawala ng tahanan.
Ngumiti si Corazon ng maliit at malamig. Kinuha niya ang hikaw sa counter. Itatago ko to bilang paalala para pag-uwi niya. Samantala, sa loob ng itim bag ni Maya, na nakalimutan sa likurang upuan ng kotse, nag-vibrate ang cellphone ni Anton ng isang beses. Isang notification mula sa social media. Saka ito muling namatay ng tahimik, nang walang nakakakita sa kanilang dalawa. Ang tanging pruweba, na may isang taong umaalala sa kanya sa ibang lugar. Pero hindi nila alam. At sa kanilang arogansya, wala pa silang pakialam. Ang tulog ko sa itaas na kwarto ay napakalalim at walang panaginip, na parang hinimatay. Pagkagising ko, tumatagos ang ginintuang sinag ng araw mula sa skylight, nagpapaliwanag sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin. Sa isang sandali, hindi ko alam kung nasaan ako. Matigas ang kutsyon, at makapal, at magaspang ang wool na kumot. Hindi ito amoy mamahaling pabango ni Anton, o ng panlinis ng salamin, na ginagamit ng katulong ni Senyora Corazon. Amoy lumang kahoy, mansanas, at malinis na linen. Tapos, bumagsak sa akin ang lahat ng alaala, na parang malaking bato. Ang pagtatalo, ang ulan, ang paghampas, ang pagbaba ng bintana, at boses ni Corazon. Kung gagawin mo yon, sa basurahan ka na matutulog. Kinilabutan ako sa kabila ng sikat ng araw. Bumangon ako. Masakit ang buong katawan ko na parang galing sa malubhang sakit. Namamaga at banat ang labi ko. Hinawakan ko ang pasa sa pisngi ko ng maingat. Mainit at masakit ito kapag hinahawakan. Pero buhay ako. Nasa ilalim ako ng bubong, at may taong nagsabing nasa piling ako ng pamilya. Bumaba ako sa hagdan ng kahoy, na lumangit-ngit ng pamilyar. Ang tunog ay tila nag-anunsyo ng presensya ko, dahil narinig ko agad ang boses ni Luz, mula sa kabilang kwarto malapit sa kusina. Buhay ka pa ba? May kape sa kusina, at pandesal, na may olive oil. Almusal ng mga tao. Pumasok ako sa kusina. May porcelain coffee maker nga sa lamesa, isang tasa at plato, na may pandesal na nakababad sa mantekilya na amoy napakasarap. Sa tabi nito ay may maliit na garapon ng lutong bahay na plum jam. Umupo ako at kumain na parang ilang araw na akong hindi kumakain. Totoo siguro. Kailangan mo ng laman sa buto, sabi ni Luz mula sa hamba ng pinto. Nakasuot siya ng apron sa ibabaw ng simpleng bestida, at may nakasabit na gunting sa leeg niya. Mukha kang ibong natatakot. At ang ibon, hirap lumipad laban sa hangin kung wala itong bigat. Hindi ko alam ang isasagot. Kinagatan ko na lang muli ang pandesal. Napakasarap. Ano pong pakiramdam mo? Tanong niya habang nagtitimpla ng kape at sumandal sa counter. Ang tingin niya ay direkta, propesyonal, tulad ng isang doktor. Masakit po ang buong katawan ko, pagpapakatotoo ko. Pero ayos lang po ako. Salamat po sa lahat. Walang anuman. Humigop siya ng kape. Ngayon, magtrabaho na tayo. Magtrabaho? Kumurap ako, naguguluhan. Oo, magtrabaho. Ang isip na walang ginagawa ay palaruan ng demonyo. At masyado pang maraming multo sa utak mo na nagpapaikot-ikot. Kailangan nilang lumabas gamit ang mga kamay mo. Hindi ko po maintindihan. Halika, sabi niya at tumalikod. Sumunod ako sa kabilang kwarto. Ito ang patahian. Ang liwanag ng umaga ay pumupuno sa espasyo mula sa malaking bintana. May malaking lamesa na puno ng iba't ibang kulay ng retaso, 2 manikin. Ang isa ay may suot na hindi pa tapos na asul na damit. Mga lumang makinang pantahi na makintab pa. Mga istante ng sinulid, butones, at ribbons. Lugar ito ng paglikha, ng maayos na gulo, amoy bagong tela at mainit na plansa. Ito ang mundo ko, sabi ni Luz nang maluwag ang galaw. Dito, ginagawa kong pakikinabangan ang mga basahan. Minsan, nagiging maganda pa. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Masyadong malaki sa'yo ang suot mo. Aayusin natin yan. Hindi na po kailangan. Pangako. Simula ko. Para sa akin to, hindi sa'yo. Naiirita akong makakita ng damit na nakalawit ang manggas. Mukhang malungkot na panakot sa uwak. Lumapit siya sa cabinet at naglabas ng mga simpleng damit. Tela, cotton blouses, sweaters. Sukatin mo to. Magka-size kayo ng kapatid ko. Itinago ko ang ilan sa mga damit niya, na naiwan niya, bago siya umalis. Hindi ko kayang itapon. Kinuha ko ang mga damit. Malambot ang mga ito. Gamit na at ilang beses nang nalabhan. Kulay light blue, pearl gray. Mga kulay na paborito ng nanay ko.
lumikha ng bara sa lalamunan ko. Maghilamos ka muna. Nasa dulo ang banyo. Tapos magtrabaho na tayo. Pagkaraan ng kalahating oras, lumabas ako ng banyo na may suot na linen pants at cotton blouse na tamang-tama sa akin. Simple, komportable, hindi ito akin. Pero hindi ko rin ito naramdamang banyaga. Sinuri ako ni Luz gamit ang mga mata niya, na parang isang pintor na sinusuri ang canvas niya. Mabuti, ngayon umupo ka. Itinuro niya ang silya, malapit sa cutting table. Sa ibabaw nito ay may maliit na piraso ng cotton fabric, karayom, thimble, at itim na sinulid. Insahin mo ang karayom. Tiningnan ko siya nang nagtataka. Po? Ang pag-ensaya ng karayom ang unang hakbang, para hindi matusok ang daliri mo na parang bibe. Sige, ipakita mong may silbi ang mga kamay mong pintor bukod sa pagmantsa. Nag-alinlangan ako. Sanay sa paintbrush ang mga kamay ko, hindi sa karayom, pero sumunod ako. Kinuha ko ang sinulid, binasa ng laway ng malamya, at pagkatapos ng 3 beses, naipasok ko rin sa butas ng krayom. Mabuti. Ngayon buhulin mo ang dulo. Hindi ganyan. Akin na. Lumapit siya at mabilis na binuhol ang dulo, ng napakaliit at matibay. Ngayon kunin mo ang tela. Tuturuan kita ng running stitch, ang pinaka-basic, para pagdugtungin ang mga sirang bagay. Sa sumunod na oras, tinuruan ako ni Luz kung paano hawakan ang tela, paano itusok ang karayom, itulak, hilahin. Ang unang mga tahi ko ay tabingi, hindi pantay, masyadong masikip o masyadong maluwag. Natusok ang daliri ko ng ilang beses. Napamura ako ng mahina. Tahimik lang na nag-oobserba si Luz nang hindi nakikialam mula sa makina niya kung saan nagtatapos siya ng isang tahi ng mabilis. Masakit, ano? Sabi niya sa isang punto nang hindi tumitingin sa trabaho niya. Yung tusok, pero mas masakit hayaang masira ang isang bagay dahil lang hindi mo tinahi agad. Hindi lang pananahi ang tinutukoy niya, alam ko. Pinagpatuloy ko ang pagtutok sa ginagawa ko. Tusok, itulak, hilahin, paulit-ulit. Para itong meditasyon. Ang utak ko na kanina pa umiikot sa imahe ni Anton, sa boses ni Corazon, sa lamig ng ulan, ay unti-unting tumahimik, nakatutok sa simpleng gawaing manual. Hindi na masama, sabi ni Luz kinalaunan. Sinusuri ang hilera ng tahi ko. Mukhang zigzag na nakakaawa, pero tumango siya bilang pag-apruba. Para sa unang beses, hindi na masama. Ang tensyon ng sinulid ang pinakamahirap. Hindi pwedeng masyadong mahigpit na sasakalin ang tela. At hindi pwedeng masyadong maluwag na hindi nakakapit. Parang buhay lang. Lagi po ba kayong nagbibigay ng leksyon ng buhay gamit ang pananahi? Tanong ko nang may bakas ng ngiti. Ito lang ang alam kong mabuti. Seryoso niyang sagot. Ang buhay at ang pananahi, parehong tungkol sa pag-aayos ng mga sira, pag-aayos ng punit, at minsan ang pagputol ng mga hindi na kailangan para makagawa ng bago. Itinuro niya ang asul na damit sa manikin. Yung asul na damit na yon, dati yung pangit na kurtina sa isang mumurahing motel noong 70s. Pero maganda ang tela, matibay. Nilabhan ko. Kinulayan, ginupit. Ngayon, magiging damit pangkasal na ng anak ng panadero. Ang pangit. Naging maganda. Gamit ang pagsisikap at tamang gupit sa tamang oras. Tinitigan ko ang asul na damit, puno ng potensyal. Wala na ang pangit na kurtina. Ako. Nagpipinta ako, sabi ko nang hindi sinasadya. Pero tumigil ako. Wala nang espasyo o oras. Sabi nila, walang kwentang hobby lang daw yon. Sino ang nagsabi? Tanong ni Luz, kahit alam na niya ang sagot. Si Senyora Corazon, at si Anton, hanggang sa naniwala na rin ako. Tumango si Luz ng dahan-dahan. Lumapit at inilapat ang mainit at magaspang na kamay niya sa kamay ko, na may hawak pa ring karayom. Maya, makinig kang mabuti. Sa bahay na to, ang tanging walang kwentang hobby, ay ang hindi gamitin ang mga kamay at isip. Naiintindihan mo ba? Magpinta ka kung gusto mo, o manahi, o sumayaw. Pero gumawa ka ng bagay na sayo, na kung may kukuha nito sayo, may maiiwang espasyo na ikaw lang ang makakapuno. Ang mga salita niya ay tumagos sa akin, malalim at totoo. Isang espasyo na ako lang ang makakapuno. Matagal na panahon na ang lahat ng espasyo sa buhay ko ay pinuno ng mga gamit, iskedul, at opinyon ng iba. Hindi ko alam kung kaya ko. Bulong ko. At kinainisan ko ang pagdududa sa sariling boses. Kaya mo.
Nagawa mo na kahapon. Sinabi mong, hindi nung kinailangan mong humindi. Yun ang unang tahi, ang pinakamahirap. Ang magpapatibay sa lahat. Inalis niya ang kamay niya. Ngayon, kalasin mo ang tinahi mo. Kaklasin. Nahirapan ka, at mahihirapan kang tahiin uli, pero kailangan mo ring matutong magkalas. Ang hindi matakot na sirain ang maling nagawa para makapagsimula uli. Sige, gamitin mo ang seam ripper. Halos matagal bago ko nakalas ang tahi, kaysa sa mismong pagtahi. Pero nang matapos ako, naging makinis muli ang tela. Handa na. Hindi perpekto, pero handa tulad ng blankong canvas. O tulad ko sa kusinang yon, masakit man ang kamay pero malinis. Suot ang damit ng nanay ko at nakatutok ang tingin ng tita ko sa akin. Naghihintay kung anong gagawin ko susunod. At ngayon? Tanong ko. Ngayon, sabi ni Luz, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang malawak na ngiting nagpakulubot sa buong mukha niya. Ngayon, manananghalian na tayo. At sa hapon kung gusto mo, tuturuan kitang gumamit ng makina. Tingnan natin kung matututo ang mga kamay ng pintor na maggiya ng diretsong tela. Mas mahirap kaysa sa inaakala mo. At ganoon nga ang nangyari. Sa hapon, ang ugong ng makina ni Luz ay naging background music ng bagong realidad ko. Ako, nakaupo sa tabi niya, natututong mag-thread ng makina, magbaba ng pressure foot, at apakan ng malambot ang pedal. Tumakas ang tela, nagkapatong-patong ang tahi, nakabali ako ng ilang karayom. Umuungol si Luz, pero may pasensya, dahan-dahan. Huwag kang magmadali. May ritmo ang tela. Kailangan mong maramdaman. Hindi pilitin. Pagsapit ng gabi, manhid na ang mga daliri ko. Masakit ang likod ko, pero nasa harap ko ang kapirasong tela na may medyo diretsong tahi. Tabingi sa ilang parte, pero tahi ko ito. Walang sumigaw sa akin na lampa ako. Walang nagsabing nag-aaksaya ako ng oras. Habang nagliligpit kami, nagsalita si Luz nang hindi nakatingin sa akin. Nagtanong-tanong ako sa bayan ng palihim. Walang balita na may naghahanap na babae. Walang kotseng nagtatanong. Wala. Nabasag ang kapayapaan ng hapon. Lumitaw ang mapangit na katotohanan ng mundo sa labas. Maaga pa po, sabi ko. Sinusubukang patatagin ang boses. O baka wala silang pakialam. O may pakialam sila. Tuyong sabi ni Luz. May pakialam sila sa kontrol na nawala sa kanila. Sa imahe nilang nasira, hindi sa'yo, Maya. Kundi sa pagmamay-ari nila. Sa ideya nila, kung paano dapat ang mga bagay. Tiningnan niya ako. Kung pupunta sila dito, o susubukan nilang pumunta, handa ka ba? Hindi ko alam. Ang takot, isang lumang kakilala, ay muling gumapang sa sikmura ko. Ano ang gagawin ko, kung magpakita si Anton sa pinto? Kung utusan niya akong umuwi gamit ang boses na minahal, at kinatakutan ko, hindi ako sumagot ng tapat. Mabuti, sabi niya isinasabit ang apron. Kung ganun, habang wala pa sila, matututo kang manahi, magbenta, at higit sa lahat, malaman mong dito, hindi bubukas ang pintong ito kung hindi mo gugustuhin. At may mabigat akong walis, para sa mga makukulit na ahente, at makukulit na asawa. Sa pagkakataong ito, ang ngiti ko ay hindi na masakit sa labi ko. Isang maliit, nanginginig na ngiti, pero totoo, tulad ng tahing nagawa ko sa dulo ng hapon. Isang unang tahi, sa isang napakahabang tela. Ang mga araw sa patahian ni Luz ay naging isang pambihira at nagpapagaling na rutina. Nagigising ako sa tilaok ng manok at amoy ng bagong lutong pandesal mula sa panaderya sa bayan. Nag-aalmusal kami ng tahimik. Madalas radyo lang ang maingay. Nagbabalita sa lokal. Tapos, pinagtatrabaho na ako ni Luz. Una, mga simpleng gawain. Pag-uuri ng sinulid ayon sa kulay, paglilinis ng makina, pamamalansya ng tahi. Tapos nag-ensayo ako sa mga retaso, backstitch, hem. Ang mga daliri ko na sanay. Sa lambot ng paintbrush, ay naging mabagal at manhid sa karayom, pero natuto. Bawat diretsong tahi, ay maliit na tagumpay. Bawat beses na maipasok ko ang sinulid sa makina sa unang subok, umuungol si Luz na nagpapakita ng pag-apruba. Hindi madalas magsalita si Luz tungkol sa damdamin. Tungkol lang sa tela ang sinasabi niya. Tungkol sa himulmol. Sa tensyon ng sinulid. Sabi niya ang lana. Patawad, ang lino pala. Tingnan mo sa mata kung di tatraydurin ka nito. Oh, ang maling tupi ay makakasira ng damit, kahit anong ganda ng tela. Ang mga detalye ang nagpapaganda, o sumisira sa pagiging elegante. Nakikinig ako.
nananahi, at unti-unti, ang ugong ng makina, ang amoy ng cotton, pag pinaplansya, ang tunog ng gunting, na pumuputol sa tela, ay nagpuno sa mga espasyong iniwan ng takot at pagkalito ko. Hindi ko naisip si Anton, hindi ko naisip si Corazon, o sinubukan kong wag isipin. Pero minsan, sa kalagitnaan ng gabi, nagigising akong pawisan, iniisip na naririnig ko ang boses niya o ang pagbagsak ng pinto. Saka ako mahigpit nakakapit sa makapal na wool na kumot, at bibilangin ang paglangit-ngit ng lumang bahay hanggang makatulog muli. Isang hapon, habang nag-aaral akong magkabit ng invisible zipper, isang napakahirap na trabaho, nagsalita si Luz, nang hindi tumitingin mula sa sarili niyang tinatahi. May nagtatanong sa bayan. Nadulas ang karayom, at tumusok sa daliri ko. Isang maliit na sigaw ang lumabas. Isang patak ng dugo ang pumatak sa mapusyaw na tela. Sino? Tanong ko. Sinisip-sip ang daliri ko. Ang lasa ng bakal ay naghalo sa biglaang takot. Isang lalaking bata-bata pa at disente ang porma. May dalang kulay abong BMW. Nagtanong sa bar, sa panaderya, sa gasolinahan. Kung may nakita raw silang babaeng morena, payat, nasa 30s na mukhang ligaw o natatakot. Bumilis ang tibok ng puso ko laban sa aking tadyang. Kulay abong BMW. Anton. Anong sabi nila? Tanong ko, pilit pinapatatag ang boses ko. Sa bar, sabi ni Mang Paco, wala raw siyang nakita. Sa panaderya, ganun din sabi ni Rosa. Sa gasolinahan, si Manolo, na mas matalino kaysa sa inaakala, sinabing maraming dumadaang babae sa kalsada, kaya paano niya matatandaan. Binaba ni Luz ang tahi niya, at tiningnan ako. Pero maganda ang paglalarawan niya. Nabanggit pa niya ang maliit na nunal mo malapit sa labi. Kaya naghahanap nga siya, at hindi pulis. Personal ito. Ang nunal. Ayaw ni Anton doon. Sabi niya, isa itong kapintasan. Palagi kong gusto ito. Galing sa nanay ko. Tingin niyo po, pupunta siya rito? Bulong ko. Maliit lang itong bayan. Maya, kung tatanong siya ng mabuti, may magsasabi sa kanya na ang matandang si Luz, ang mananahi, ay may isinakay na babae sa kalsada noong gabing bumabagyo. Kahit sa tsismis man lang. Tumayo siya at pumunta sa bintana, pinihit ng kaunti ang kurtinang lace. Oras na lang ang hinihintay. Anong gagawin natin? Tanong ko. Parang bumalik ako sa pagiging babaeng natatakot sa gilid ng highway. Maliit at giniginaw. Humarap si Luz. Ang mga mata niyang kulay abo ay parang bato. Mananahi ka. Ako ang sasagot sa pinto. At ikaw, Maya, susundin mo ang sasabihin ko. Maliwanag. Tumango ako ng walang salita. Ang invisible zipper sa harap ko ay naging imposibleng ayusin. Nanginginig ang mga kamay ko. Huwag kang manginig, sabi niya sa praktikal niyang boses. Ang takot, nagpapagusot ng tela. At hindi ka tela, ikaw ang mananahi. Tandaan mo yan. Pero mas madaling sabihin kaysa gawin. Ang buong araw ay lumipas na puno ng tensyon. Bawat kaluskos ng pinto ng kalye, bawat makina ng kotseng dumadaan, nang mas mabagal kaysa sa normal, ay nagpapatalon sa akin. Si Luz naman, parang walang pakialam. Patuloy sa pagputol, pananahi, pamamalansya. Humuhuni pa siya ng lumang kanta sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Sumapit ang gabi na walang nangyari. Hindi halos ako makakain. Paghiga ko, bawat tunog ng lumang bahay ay parang mga yabag na papalapit. Pagod na pagod ako hanggang sa makatulog. Isang masamang panaginip kung saan tinatahi raw ni Corazon ang bibig ko, gamit ang makapal na sinulid. Kinaumagahan, Sabado, araw ng pahinga. Sabi ni Luz, pupunta siya sa bayan para bumili ng espesyal na kulay ng sinulid. Iniwan niya akong nagbabantay sa patahian. Kung may kumatok, huwag kang magbubukas. Kahit sabihing customer na may urgent order. Ang madalian, madalas problema. Sabi niya bago umalis. Naiwan akong mag-isa. Ang katahimikan ay napakalaki. Inayos ko ang mga butones para kumalma. Inuuri ayon sa kulay at laki sa mga garapon ng salamin. Ang pag-click ng mga butones na gawa sa nacre at plastic ay nakakaantok na tunog. Hanggang sa may kumatok. Malakas, mabilis, impasyente. Hindi ito mahinang katok ng customer sa bayan. Tumigil ang puso ko. Nanatili akong walang kibo at pinigilan ang paghinga. Nadulas ang mga butones sa daliri ko at nahulog sa sahig. Gumulong sa mga tabla ng kahoy na may napakalakas na tunog sa katahimikan. Umulit ang katok. Mas malakas. Maya,
Alam kong nandyan ka. Buksan mo tong pinto. Boses ni Anton. Galit. Tensyonado. Ang parehong boses na nag-utos sa akin na bumaba ng sasakyan. Tumayo ako. Parang gulaman ang mga binti ko. Lumapit ako ng dahan-dahan sa pintong salamin na papunta sa kalye. Sa likod ng kurtina, nakita ko ang isang matangkad na figura. Isang pamilyar na silweta na nagpalamig ng dugo ko. Hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya, maliit pero matigas ang tindig, ang figura ni Corazon. May nakikita akong gumagalaw sa loob. Malinaw at malamig na boses ni Corazon na parang kristal. Kumatok ka pa, Anton. Hindi natin palalampasin ito. Sinuntok ni Anton ang pinto gamit ang kamao niya. Maya, tama na ito. Tapos na ang laro. Buksan mo na ito ngayon din. O pagsisisihan mo. Nanginig ako. Ang mga salita. Ang tono sobrang pamilyar. Sobrang normal. Sa pagiging marahas. Sa isang iglap, ang bahagi ng pagkatao kong tumira sa kanila. Nagmahal, natakot, ay gustong tumakbo para buksan ang pinto. Para humingi ng tawad. Para matapos na ang lahat. Kahit ano para lang matigil ang galit nila. Pero napatingin ako sa makina ng panahi. Sa tela na diretso na ang tahi. Sa asul na damit na halos tapos na tinulungan kong plansahin. Sa garapon ng butones na inayos ko. Mga bagay na ginawa ko. Mga bagay na sa akin o bahagi ako. Huminga ako ng malalim. Hindi ako nagbukas. Umalis ka na, Anton. Sigaw ko gamit ang boses na hindi ko halos makilala. Nanginginig pero mas malakas kaysa sa inaasahan ko. Ayaw na kitang makita. Lumayas na kayo rito. Katahimikan sa kabilang panig ng pinto. Tapos, bumaba ang boses ni Anton, mas mapanganib. Anong sabi mo? Sabi ko umalis na kayo at isama mo ang nanay mo. Hindi na ako babalik. Abay ang kapal ng mukha. Sumabog ang boses ni Corazon. Naririnig mo ba siya, Anton? Naririnig mo ba? Ganyan siya magsalita sa'yo. Pagkatapos ng lahat ng ginawa natin para sa kanya, bubuksan ko ang pintong yan, nang patadyak kung kinakailangan. Huwag niyo pong subukan, Corazon, sabi ko. Ang pagtawag ko sa kanya sa pangalan niya, nang walang senyora, o bienan, ay parang isang kasalanan sa kanya. Umalis si Tita Luz, para tawagin ang kapitan, at ang pulisya. Darating na sila kahit anong oras. Isang kasinungalingan, pero mukhang totoo. Isa pang katahimikan. Tapos, nagbago ang tono ni Anton, naging malambing, ang boses na ginagamit niya pag may gusto siyang makumbinsi sa akin. Maya, mahal. Buksan mo. Mag-usap tayo. Nag-aalala kami. Yung sa highway, kabaliwan lang yon. Isang sandali ng galit. Patawad. Totoo, pero sobra na ito. Iniwan mo ang lahat. Lumayas ka. Umuwi na tayo. Pag-usapan natin bilang matatanda. Patawad. Dalawang salitang hindi niya ginagamit kailanman. Tunog peke parang laro ang pera. Wala na tayong dapat pag-usapan, Anton. Hindi na ako babalik. Ngayon, pakiusap. Umalis na kayo. Anong hindi ka babalik? Nawala ang lambing sa boses niya. Baliw ka ba? Yon ang bahay mo. Asawa mo ako. Umalis kang damit lang ang dala mo. At iniwan mo ang lahat. Saan ka mabubuhay? Sa pananahi ng basahan sa isang matandang baliw. Puro lason ang mga salita niya. Ginawa para manakit. Para manghina ako. Isang matandang baliw. Ang galit isang bago. At mainit na galit ay nagsimulang sumunog sa takot sa sikmura ko. Mas mabuti pa ang buhay rito. Pilit kong pinatatag ang boses ko. Kaysa tumira sa malamig na bahay na ginagawa lang akong katulong ng nanay mo. Kung saan natutulog ako sa kama ng isang asawang duwag na nananakit ng babae at magsisinungaling na nagsisisi siya. Ang suntok sa pinto ay sobrang lakas kaya nayanig ang salamin. Tumahimik ka, hindi mo alam ang sinasabi mo. Nilason niya ang utak mo. Sigaw ni Anton, nawawala na sa sarili. Alam ko ang sinasabi ko. Umalis na kayo bago ko talaga tawagin ang pulis. Narinig ko ang pagtatalo sa labas. Mga boses na galit. Sabi ni Corazon. Ako na, anak. Tapos mas lumapit ang boses niya sa pinto, malamig, at matalim parang kutsilyo. Maya, makinig ka ng mabuti. Ang pag-iinarte mong ito ay may kapalit, mahal na kapalit. Akala mo kaya mo nang mag-isa, pero wala kang kahit isang kusing. Wala kang pamilya. Ang babaeng yan ay hindi mo pamilya. Kami ang pamilya mo. Bumalik ka ngayon. Lumuhod ka.
at humingi ng tawad, at baka sakaling papasukin ka pa namin. Kung hindi, mabubulok ka sa butas na ito. At kapag itinapon ka na ng matandang yun sa kalsada, babalik kang gumagapang. At kapag nangyari yun, sinisiguro ko sa'yo na hindi kama ang uuwian mo. Sa basurahan ka pupulutin. Naaalala mo ba ang sinabi ko? Naalala ko ang bawat salita, bawat patak ng ulan, bawat segundo ng takot, ang galit, ay naging malamig at matigas. Hindi na ako nanginginig. Naaalala ko po, Corazon, sabi ko, at kakaibang kalmado ang boses ko. Naaalala ko ang ulan, naaalala ko ang pananakit, naaalala ko ang mga salita mo. At sasabihin ko sa inyo, mas gugustuhin ko pang mabulok, nang malaya kaysa tumira kahit isang araw pa sa basurahan ng bahay nyo. Ngayon lumayas na kayo at huwag na kayong babalik. Ang katahimikan pagkatapos noon ay ganap. Halos maramdaman ko ang puot nila, ang kanilang galit na walang magawa mula sa labas ng kahoy. Hindi ko pa sila sinasagot ng ganito. Kailanman. Hindi pa tayo tapos dito, sabi ni Anton kinalaunan. Ang boses niya ay mababa at puno ng pagkamuhi kaya nanginig ako. Hindi pa tapos ito. Maya, maniwala ka sa akin, babalik ako, at pagbalik ko, hindi ako mag-iisa. Kukunin kita rito gamit ang dahas, kung kinakailangan. Asawa kita, pag-aari kita, maintindihan mo man o hindi. Narinig ko ang mga yabag nila palayo, galit na galit, sa mga bato ng kalsada. Ang pagbagsak ng pinto ng kotse, ang pag-arangkada, ng malakas ng makina, at saka ang katahimikan. Napaupo ako sa sahig, nakasandal sa pader. Ang mga luhang pinipigilan ko ay bumagsak ng tahimik, hindi mapigilan. Hindi na luha ng takot ngayon, luha ito ng paglaya, ng natapos na terror, ng naipahayag na galit. Sinabi kong hindi, at hindi nagtapos ang mundo. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nandoon. Nanginginig, at umiiyak sa sahig ng patahian, paligid ang mga retaso, at nakakalat na butones. Nang bumukas ang pinto sa likod, yung papunta sa hardin, at pumasok si Luz, na may bitbit na supot. Nakita niya ako roon. Tumigil siya. Ang mga matatalinong mata niya ay sinuri ang mukha ko, ang pinto ng kalye, ang mga butones sa sahig. Pumunta sila, deklara niya, hindi tanong kundi isang pahayag. Tumango ako, hindi makapagsalita, at naramdaman kong hindi na ako babalik. Ibinaba niya ang supot sa lamesa, lumapit, at yumuko kahit nahihirapan ang mga tuhod niya. Sinimulan niyang pulutin ang mga butones sa sahig isa-isa, gamit ang mga daliri niyang magaspang. Mabuti, sabi niya habang nahuhulog ang mga butones sa garapon na may mahinang click-click-click. Ang unang hindi ang pinakamasakit sa kanila, at sa'yo rin, pero yun ang pinakamahalaga. Tiningnan niya ako. Tapos na ang pagtahi ng retaso. Bukas magsisimula ka sa totoong bagay. Isang damit para sa'yo. Anong kulay ang gusto mo? Ang kinabukasan, hindi sigurado at puno ng banta, ay nandyan pa rin sa labas ng pinto. Pero sa sandaling iyon, napapaligiran ng makukulay na butones at ang matatag na tingin ng isang babaeng hindi nagpapasindak, pumili ako ng kulay. Asul, sabi ko, pinupunasan ng mga luha ko gamit ang likod ng aking kamay. Asul na asul, parang yung damit na iyon. Ngumiti si Luz ng bihirang ngiti. Magandang kulay, sabi niya. Kulay na nakikita mula sa malayo. Ang mga araw na sumunod sa pagharap sa pinto ng patahian ay naging iba. Hindi na lang takot ang lumulutang sa hangin, ngayon ay mayroon ding malamig na determinasyon na bago para sa akin. Napansin ito ni Luz. Nagbago ang paraan niya ng pagtrato sa akin. Hindi na ako ang pamangking natatakot na kailangang turuang mag-ensayo ng karayom. Ako ay isang apprentice, at ang mga apprentice sa patahian ni Luz ay nagtatrabaho ng matindi. Tama na ang mga retaso. Sabi niya kinaumagahan. Inilapag sa harap ko ang 1 metro ng telang linen. Gagawa ka ng straight skirt na may zipper sa gilid at laylayan. Ang sukat ay ang sukat mo. Kung pangit ang kalabasan, isusuot mo yon. At yon ang magiging parusa mo. At kung maganda po ang kalabasan. Tanong ko. Hinahamon siya ng kaunti. Kung ganoon, yon ang magiging unang sahod mo. Sagot niya, nang walang pikit. Ibebenta natin sa tindahan sa kalahating presyo, dahil gawa ng apprentice, pero sa'yo mapupunta ang porsyento. Isang sahod. Ang ideya ay naging kakaiba at makapangyarihan para sa akin. Ang sarili kong pera, hindi kay Anton, hindi ang allowance na kinokontrol ni Corazon hanggang sa huling sentimo para sa gastusin sa bahay. Akin,
Sipo. Mahirap ang trabaho. Ang paggupit ng pattern sa ibabaw ng tela at pag-ipit ng mga aspil para hindi gumalaw ay parang isang operasyon ng siruhano. Ang isang tabinging linya ay mangangahulugang walang silbing palda. Tahimik na nag-oobserba sa mga kamay ko si Luz, hindi nakikialam maliban kung kinakailangan. Huwag mong pilitin ang gunting, hayaan mo itong dumausdos. Magtiwala ka sa gamit o tatraydurin ka nito. Mas malala pa ang pananahi sa makina. Ang lino ay isang marangal ngunit traidor na materyal. Gaya ng sinabi niya, gumagalaw ito. Nagugusot kung hindi sasabay sa eksaktong ritmo nito. 2 beses kong nabali ang karayom. Nagmura ako ng mahina, pero nagpatuloy ako. Habang nakikipagbuno ako sa palda, nagsimulang magpakita si Luz ng iba pang mga bagay. Sa hapon, pagkatapos isara ang patahian sa mga customer, naglalabas siya ng malalaki at gamit na gamit ng mga notebook. Hindi ito sining, sabi niya. Binubuksan ang isang notebook na puno ng mga kolum ng numero at mga tala na may malinis at patusok na sulat kamay. Ito ang nagbabayad sa sining, ang accounting. Tinuruan niya ako ng mga basic. Kung paano ilista ang kita mula sa mga benta, paano i-record ang gasto sa sinulid, tela, kuryente, paano kwentahin ang presyo ng isang damit, gasto sa materyales, oras ng trabaho, at maliit na tubo. Hindi ko naging forte ang math, pero dito, mayroon itong agarang praktikal na kahulugan. Bawat numero ay kumakatawan sa oras ng trabaho, mga desisyon, kalayaan. Kung hindi mo alam ang halaga ng trabaho mo, babayaran ka ng iba ng mga mumo, sabi ni Luz habang itinuturo ang isang entry. Tingnan mo tong order para sa kasal. Gustong tumawad ni Senyora Marquesita. Sinabi ko sa kanya ang presyo. Sumimangot siya na parang dinuraan ko ang kape niya. Sabi ko, Senyora, hindi tumutubo sa puno ang sinulid at ang mga mata ko rin. Ito ang presyo. Nagbayad siya dahil alam niyang dito. Hindi tinatawaran ang kalidad. Kailangan mong matutunan yan sa pananahi at sa lahat ng bagay. Isang hapon, habang nagre-review ng resibo mula sa supplier ng tela, bigla siyang nagtanong, may ID ka ba? Nagulat ako sa tanong. Wala po, nasa bag ko na naiwan sa kotse ni Anton. Masamang balita. At PhilHealth? Anumang papel mo? Nag-isip ako, wala. Naiwan ang lahat sa itim na bag na yon, sa likurang upuan ng BMW. Parang naglaho na ang legal na pagkatao ko. Isang bagong takot, mas pragmatiko, ang umatake sa akin. Wala po. Wala po akong dala. Tumango si Luz na parang inaasahan niya ito. Pwes, problema yan, pero may solusyon. Bukas pupunta tayo sa doktor ng bayan, para ipatingin ang pasa mo, na medyo halata pa. Sasabihin nating nawala ang pitaka mo. Titingnan ka rin niya, at bibigyan tayo ng medical certificate. Paglipas ng panahon, kailangan nating pumunta sa Maynila para i-report ang pagkawala at humingi ng mga duplicate. Matrabaho, pero magagawa. Tinitigan niya ako. Pero para doon, kailangan mong maging handa na makita siyang muli o na malaman niya kung nasaan ka kung magsisimula ka ng mga proseso. Handa ka na ba doon? Hindi pa. Pero tumango pa rin ako. Kakayanin ko po. Tama. Samantala, magtrabaho ka, matuto ka, at gawin mo ang isa pang bagay. Tumayo siya, at pumunta sa isang drawer, kung saan kumuha siya ng isang lumang cellphone, yung tinatawag na keypad. Sa'yo na to. May load yan. Nakasave ang number ko. At ng abogado ko. Para makasiguro. Abogado? Tanong ko. Kinukuha ang telepono na parang galing sa ibang panahon. Oo, si Fernando, na abogado. Bata at matalino, kahit medyo mahal. Hindi mo pa kailangan siyang tawagan, pero mabuting malaman mong nandyan siya. Huminto siya sandali. At ngayon yung isa pang bagay. May mga ebidensya ka ba ng pananakit? Ng pang-aabuso? Nagpunta ka ba sa doktor noon? Mga litrato. Bumaligtad ang sikmura ko. Ebidensya. Hindi ko iyon naisip kailanman. Iyon ang buhay ko. Ang aking sekretong kahihiyan. Hindi isang bagay na inililista. Isang beses. Isang taon na ang nakalipas. Tinulak niya ako at tumama ako sa coffee table. Pumutok ang kilay ko. Pumunta ako sa ER. Sabi ko nadulas ako sa banyo. Naalala ko ang nagdududang tingin ng doktora. Ang kanyang mga maiingat na tanong. Ang pagpupumilit ko, na aksidente lang ito sa bahay. Tinahian niya ako at binigyan ng papel na may mga reseta. Itinago ko yon.
Baka sakali. Nasaan na? Kaya yun ngayon. Siguro nasa drawer ng bedside table sa kondo sa Maynila. Mabuti, pwede na yon. At mga litrato ng pasa? May kaibigan ka bang nasabihan mo sa text? Pumikit ako. Nakaramdam ng alo ng hiya. Masyado kong in-isolate ang sarili ko. Pero, opo, may isang beses pagkatapos ng matinding pag-aaway, nagkapasa ako sa braso. Kumuhaan ko ng litrato ang sarili ko, gamit ang cellphone ko para. Hindi ko alam kung bakit, para ipaalala sa sarili ko, na totoo ito. Siguro hindi ko binura ang litratong yon. Hindi ko maalala. At ang mga text namin ng kaibigan kong si Laura mula sa college. Nag-text siya sa akin na nag-aalala, kasi napansin niyang masyado akong tahimik. Sinabi ko sa kanya ng pahapyaw na hindi maganda ang takbo ng mga bagay sa amin ni Anton, na mahirap pakisamahan ng nanay niya. Pinilit niya akong lumabas at bisitahin siya. Hindi ako pumunta, pero nandoon ang mga mensahe. Baka po, sabi ko, iminulat ang mga mata ko. Sa cellphone ko, yung nasa kanya. Kumunot ang noo ni Luz. Masamang lokasyon, pero impormasyon yan. Isulat mo ang lahat ng maalala mo, petsa, detalye, anong sinabi niya, anong ginawa niya. Lahat. Sa isang notebook na hindi maganda. Isang pangit na notebook para sa mga pangit na bagay. Para makasiguro lang. Sana hindi natin kailanganin, pero mas mabuting meron. Nang gabing iyon, pagkatapos maghapunan, umupo ako sa kwarto ko sa itaas na may dalang bakanteng accounting notebook na binigay ni Luz. Sa unang pahina, isinulat ko, para sa mga pangit na bagay, at nagsimula akong magsulat. Ang unang beses na sinigawan ako ni Anton, ang unang beses na hinawakan niya ang braso ko, nang napakahigpit na nag-iwan ng marka. Ang araw na itinapon ni Corazon sa basurahan ng isa sa mga watercolor painting ko, at sinabing hindi raw ito naaangkop. Ang pagkontrol sa pera, ang walang tigil na pagtawag kapag lumalabas ako, ang pagiging blanco, ang takot, at pagkatapos ay ang gabi sa highway. Nagsulat ako hanggang sa sumakit ang kamay ko, at lumabo ang tinta dahil sa mga luha. Hindi ito diary ng isang biktima, isa itong inventaryo, isang listahan ng mga pinsala. At sa pagsusulat ko nito, tumigil sila sa pagiging mga multong walang hugis sa utak ko at naging matitigas at mapapangit na katotohanan. Ngunit totoo, habang pinapatibay ko ang aking marupok na asero, sa pamamagitan ng mga tahi at alaala, sa kondo sa Makati, ang metal ng pamilya Valderrama ay nagsimula ng kalawangin at lumangit-ngit. Hindi na muling binanggit ni Anton ang nangyari sa bayan. Bumalik siya mula roon na may siksik na galit na inilabas niya. Una, sa pamamagitan ng pagsuntok sa pader ng garahe, nabali ang kanyang hintuturo pero ayaw niyang magpadoktor. Tapos nagkulong siya sa isang malupit na katahimikan. Hindi niya nakuha si Maya, hindi niya ito napilit. Siya ay hinamon at ang binhi ng pagdududa na itinanim ng kanyang ina tungkol sa posibleng panloloko, kabit, ay nag-ugat at nalason. Kanino siya sumasama? Ang matandang yun ba ay tita lang talaga o isang takip? Si Corazon naman. Pinatalas ang kanyang mga armas, sa ibang paraan. Ang kahihiya ng pagkapahiya mula sa likod ng pinto ng babaeng yon, ay isang insulto na hindi niya kayang lunukin. Nagsimula siyang tumawag sa mga amigas niya sa club, sa mga pinsan niya. Gamit ang boses ng isang martyr, nagkwento siya ng isang bersyong maingat na inedit. Ang manugang niya raw ay baliw, may mga problema, baka depression, baka mas malala pa, at nagwala daw at lumayas. Paniguradong naimpluwensyahan ng masasamang barkada. Silang dalawa raw ay labis na nag-aalala. Si Anton daw ay wasak na wasak. Naku, ang mga kabataan ngayon, hindi makatiis ng konting hirap, Carmen. Konting kibot lang iniiwan ng asawa, at pagkatapos ng lahat ng ginawa natin para sa kanya. Ngunit ang pagkontrol sa chismis, ay may mga tagas. Ang kapitbahay sa third floor, si Aling Nena, nagalit na galit kay Corazon simula nung pagalitan siya nito dahil sa pag-iwan ng pushcart sa hallway, ay nakita si Anton na dumating ng mag-isa. Nakabenda ang kamay, at ang mukha ay parang binagyo. At narinig niya mula sa pader, mga pader, na nakakalungkot na manipis para sa isang luxury condo, ang mga bahagi ng sigawan noong gabi ng pag-alis. Hindi niya alam ang buong detalye, pero alam niya kung ano ang totoo. At si Aling Nena ay kaibigan ng tindera sa botika, na bayaw ng may-ari ng parlor, na pinupuntahan ng kapatid ng kasintahan ng dating college classmate ni Maya. Ang chismis, parang mantikang kumakalat, ay nagsimulang gumapang ng napakabagal, halos hindi nakikita, pero nandyan na. Isang hapon, nakatanggap si Anton ng tawag mula sa boss niya.
isang seryosong lalaki mula sa old school. "Oh, Anton? Ayos lang ba ang lahat sa bahay?" "Opo, Sir Ricardo." "Bakit po?" "Wala naman. Ang misis ko ay nabanggit ang, well, mga walang kwentang bagay. May kumakalat na tsismis na may mga personal kang problema. Na lumayas daw ang misis mo. Mga tsismis. Alam mo na. Pero sa kumpanya natin, importante ang imahe. Gusto ko lang makasiguro na walang makakaapekto sa trabaho mo. O baka kailangan mo ng ilang araw na day off." Hindi po talaga," sabi ni Anton, nakatiimbagang. Isang hindi pagkakaunawaan lang sa pamilya. Walang seryoso. Ang misis ko ay bumibisita lang sa pamilya niya. Babalik din siya agad. Mabuti kung ganoon. Basta, alam mo na, kung may kailangan ka. Ibinaba ang linya. Ibinato ni Anton ang cellphone niya sa sofa. Imahe. Mga personal na problema. Mga matatandang tsismosa. Putang inang Maya. Dahil inilagay siya sa sitwasyong ito. Pumasok si Corazon sa sala. Dahil sa ingay. Ano na naman ang nangyayari? Ang mga tsismis mo nakarating na sa opisina. Tumawag ang boss ko. Para magtanong tungkol sa personal kong problema. Hindi yon ang tsismis ko. Tsismis yon ang walang utang na loob na yon. Ganting sagot ni Corazon ng malamig. Paniguradong nagpakalat yon ng kasinungalingan para bigyang katwiran ang sarili niya. Lumapit siya kay Anton at hinawakan sa balikat. Pero wag kang mag-alala. May solusyon ito. Isang matinding solusyon. Nag-isip-isip ako. Kung ayaw niyang bumalik sa mabuting usapan, pilitin natin ang sitwasyon. Tiningnan siya ni Anton nang may interes sa kabila ng galit niya. Paano? Ang babaeng iyon, si Luz, nakatira mag-isa, may negosyo. Lahat ng tao ay may tinatago, Anton, o may pwedeng mawala, o may utang sa iba, o may gulo sa munisipyo. Kumislap ang mga mata ni Corazon sa isang malamig at kalkuladong liwanag. Magsisimula tayo riyan. Aalamin natin kung sino siya at papahirapan natin ang buhay niya hanggang sa magsawa siya sa problema ng asawa mo at palayasin niya ito. At pag nangyari yon, walang mapupuntahan si Maya at babalik siyang tumatakbo o kung hindi siya bumalik. Pues, kung inabandona niya ang kanyang conjugal home nang walang sapat na dahilan, magiging pangit para sa kanya sa annulment. Napakapangit, lalo na kung wala siyang pera. At kung mapapatunayan nating may problema siya sa pag-iisip. Nakinig si Anton. Ang ideya na kubkubin, na i-pressure, ay nakakaakit para sa kanya. Ito ay aksyon. Ito ay pagbawi sa kontrol. Ito ay pagpaparusa sa pakialamerang matandang iyon, at kay Maya na rin. At paano natin aalamin ang mga bagay tungkol sa babaeng yo? Ngumiti si Corazon. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ipaubaya mo yan sa akin, anak. May mga kakilala ako. Asikasuhin mo ang trabaho mo, at siguraduhing malinis ang imahe mo. At malapit na, babalik din ang lahat sa ayos. Pangako ko yan. Habang nagsisimula si Corazon, nahabihin ang kanyang sapot ng investigasyon, at pressure mula sa malayo. Sa patahian, ibinibigay ko ang huling tahi sa laylayan ng aking paldang lino. Ibinukadkad ko ito, na natiling diretsyo. Ang tahi sa gilid ay hindi perpekto, pero matibay ito. Ang zipper ay tumataas at bumababa. Ang laylayan ay higit kumulang diretsyo. Isinuot ko ito. Tiningnan ko ang sarili ko sa lumang full-length mirror ng patahian. Maganda ang bagsak ng palda sa akin. Simple, mapagkumbaba, pero akin ito. Ako ang gumawa. Mula sa pattern hanggang sa huling tahi. Lumapit si Luz nang nakakrus ang mga braso. Sinuri niya ito ng kritikal. Ang laylayan sa kabilang banda ay 1 milimetro ang taas. Halata. Opo, alam ko po. Ang backstitch ng zipper ay mukhang medyo kinakabahan. Opo, alam ko po. Bukod doon, huminto siya. Hindi na masama para sa unang gawa. Ilalagay natin ito sa display bukas sa murang presyo, pero nakalagay ang pangalan mo sa tag. Maya. Patahian ni Luz. Ang pangalan ko, sa isang tag, sa isang bagay na ako ang lumikha. Hindi ito painting, pero isa itong bagay. Isang bagay na nahahawakan, isang bagay na may katumbas na presyo. Salamat po, Tita Luz, sabi ko, at sumikip ang lalamunan ko sa emosyon. Huwag kang magpasalamat, sagot niya habang tumatalikod, pero hindi bago ko nakita ang bakas ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Trabaho mo yan, at ang trabahong ginawa ng maayos ay nararapat na may gantimpala. At ngayon, tanggalin mo ang sobrang 1 milimetro sa laylayan. Walang perpekto, pero hindi rin dapat hinahayaan ang palpak.
Ngumiti ako habang tinitingnan ang refleksyon ko sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay may naninilaw na pasa sa pisngi, halos magaling ng labi, at may suot na hindi perpektong linen na palda. Ngunit ang kanyang mga mata, sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, ay walang takot. Mayroon itong determinasyon. At ang simula ng isang plano, ang asero ay pinapatibay, sa pamamagitan ng apoy, at paghampas. At nagsisimula ko ng maintindihan ang proseso. Nagbihis ng pampista ang bayan. Ito ang selebrasyon ng San Isidro Pahiyas Festival. Kahit na Mayo pa dapat ito, nilipat nila sa unang linggo ng Hunyo para makasigurong maganda ang panahon. Mga banderitas at kiping ang nakasabit sa mga balkonahe ng plaza. May mga pwesto ng kakanin, sagot gulaman, at isang brass band ang nagpapatunog ng mga instrumento nang may sintunado ngunit puno ng pag-asang tunog. Sa patahian, parang may kampanya. Nagdesisyon si Luz na ang pista ang perpektong pagkakataon para ipakita, sa paraang maingat ngunit nakikita, ang bagong linya ng patahian, ibig sabihin, ang mga gawa ko. Hindi lang ang paldang lino na naibenta ko noong nakaraang linggo sa anak ng veterinaryo, kundi 3 pang piraso na tinahi ko sa ilalim ng pagbabantay niya. Isang navy blue na cotton shirt dress, isang ruffled gypsy style blouse, isang order kay Luz na ibinigay sa akin para subukan ako, at isang corduroy vest na may simpleng burda. Hindi ito fashion show, paliwanag ni Luz habang maingat na inilalagay ang mga damit sa isang portable clothing rack na ilalagay namin malapit sa pwesto ng mga handicrafts. Presensya ito, para makita kanila, para maiugnay ang pangalan mo sa higit pa, kaysa sa chismis tungkol sa babaeng lumitaw sa gilid ng highway. Para makita nilang may kakayahan ka, may trabaho ka. Yan ang pinakamagandang depensa mo. Depensa laban saan po? Tanong ko. Kahit na natatakot akong malaman ang sagot. Laban sa kahit anong niluluto ng dalawang yon. Mabilis niyang sagot. Mausisa ang mga tao, pero hindi sila tanga. Kung makikita nilang kasama ka sa komunidad, nagtatrabaho, nakakatulong, hindi nila papansinin ang mga kwentong tiyak na ipinapakalat nila. Ang pagiging kapitapitagan, Maya, ay isang baluti, at ngayon, ikaw mismo ang gagawa niyan. Kaya habang malakas na tumitibok ang puso ko, tumulong akong ilipat ang rack sa isang magandang pwesto sa plaza, katabi ng pwesto ng mga paso ni Aling Pura. Nakipagkwentuhan si Luz sa kanya, iniiwan ako bilang tagabantay. Tumayo lang ako doon. Pakiramdam ko'y lantad, at mukhang tanga. Sino ba ang papansin sa mga simpleng damit na ito, sa gitna ng pista? Pero pumansin ang mga tao. Una, ilang matatandang babae ang bumati kay Luz at lumapit dahil sa kuryosidad. May bago kayong ginagawa, Luz? Ang ganda ng blasang ito. Ikaw ba gumawa nito, Maya? Tumango ako, at naging palpak sa pagpapaliwanag ng mga detalyeng itinuro ni Luz na dapat kong sabihin. Cotton po yan, galing sa, ang tahi po ay French seam. Pagkatapos, mga mas batang babae, pumatok ang ruffled blouse. Isang dalaga, anak ng mga bagong lipat mula Maynila, ang nagsukat nito at binili agad. Ang perang papel, lukot at mainit, na inilagay ni Luz sa kamay ko ay ang aking ikalawang sahod. Ang una ay mula sa palda. Sa'yo yan, sabi ni Luz nang ibibigay ko sana sa kanya. Gastusin mo sa bagay na hindi naman kailangan, sa isang bagay na pampaganda. Importante yan. Habang sa gilid ng mata ko ay nakikita ko si Luz na nakikipag-usap sa mga tao. Sa kapitan ng barangay, sa parmasyutiko, sa pari. Palaging natural, palaging binabanggit. Ang pamangkin kong si Maya, tumutulong na sa patahian. Napakagaling ng mga kamay niya. Ako ay hindi na ang babaeng lumayas. Ako na ang pamangkin ni Luz, ang mananahing katulong. Ang kwento ay muling isinusulat sa harap mismo ng aking mga mata. Pagsapit ng tanghali, nang mataas na ang araw at puno ang plaza ng mga taong tumatawa at kumakain, nakaramdam ako ng kaligayahan sa isang saglit. Ang takot ay nasa likod pa rin, pero nakamute dahil sa ingay, sa kulay, sa pakiramdam na nabibilang ako sa isang lugar. Hanggang sa nakita ko siya, sa kabilang banda ng fountain, malapit sa munisipyo, may grupo ng mga dayo, nakadamit pang lungsod, at sa gitna nila, parang isang patalim sa gitna ng pumpon ng mga bulaklak, ay si Anton at Corazon. Siya, nakasuot ng light blue shirt at linen pants, na masyadong perpekto para sa paligid. Ang kanyang ina, naka-beige na suit, immune sa init,
at sa impormal na pamamaraan ng lugar. Ang mga mata nila ay nag-iiskan sa plaza, nang may pandidiri. Hindi pa nila ako nakikita. Naghahanap sila. Ang gulat ay humampas sa akin na parang martilyo sa dibdib. Nanlamig ang dugo ko. Gusto kong magtago. Yumuko sa likod ng rack, tumakbo. Maya, ang kamay ni Luz, matatag at magaspang, ay dumapo sa braso ko. Ang boses niya ay mababa at malinaw. Huwag kang gagalaw. Huwag kang yuyuko. Sila yon. Ano? Tumango ako, hindi makapagsalita. Ang plaza, na kanina ay nakakaengganyo, biglang naging parang entablado, at ako ang pinakalantad sa gitna. Pwes, sabi ni Luz nang may nakakatakot na kalmado. Mali sila ng pinuntahang lugar. Dito ka lang. Hawakan mo ang rack, at huminga ka. Si Corazon ang unang nakakita sa akin. Ang mga mata niya, na parang dalawang dulo ng sibat, ay tumusok sa akin sa pagitan ng mga tao. Isang ekspresyon ng malamig, at mapait na tagumpay ang dumaan sa mukha niya. May sinabi siya kay Anton sabay turo sa akin, gamit ang bahagyang paggalaw ng ulo. Lumingon si Anton. Nagdilim agad ang mukha niya. Nagsimula silang makipagsiksikan sa mga tao, nang may determinasyon, kaya napaiwas ang ilang mga residente, habang nakatingin, nang may pagtataka. Huminto sila sa harap ng pwesto namin. Napakalaki ng pagkakaiba. Sila, perpekto at agresibo. Kami, sa gitna ng mga tela at amoy ng kakanin, at sagot gulaman. Tingnan mo nga naman, sabi ni Anton. Ang boses niya ay malambot, ngunit puno ng lason. Ginamit niya ang boses niya pang publiko. Ang boses ng makatwirang lalaki, na naagrabyado. Nandito ka lang pala, naglalaro ng tinda-tindahan, habang ang pamilya mo ay nagpapakamatay sa pag-aalala sa'yo. Nandito ang pamilya ko, sagot ko, at nagulat ako sa kung gaano katatag ang boses ko. Hindi malakas, pero malinaw. Hinawakan ni Luz ng bahagya ang braso ko bilang suporta. Humalakhak ng mapakla si Corazon, bilang pandidiri. Pamilya. Ang senyorang ito ang tinatawag mong pamilya. Kami ang nagbigay sa iyo ng bubong, ng pangalan, ng posisyon, at ito ang igaganti mo sa amin? Sa pamamagitan ng paglayas, ng mga kasinungalingan, at ng palabas na ito. Pinagmasdan niya ang rack ng may pagkasuklam. Nagtitinda ng basahan ngayon. Nakakahiya. Ang nakakahiya, senyora. Singit ni Luz. Humakbang ng isang beses. Ang paos at malinaw na boses niya ay tumaas ng hindi kailangang sumigaw. Ang ilang taong malapit ay nagsimulang makinig. Ay ang pagpunta rito, para mang istorbo sa isang babaeng marangal, na nagtatrabaho sa araw ng pista, para lang insultuhin ang trabaho niya. Isang trabahong bumubuhay sa kalahati ng bayan natin. O baka naman nakakahiya rin sa inyo yon. Natigilan si Corazon ng isang segundo. Hindi siya sanay na sinasagot siya. Lalo na sa publiko ng ganito. Huwag kayong makialam sa hindi nyo negosyo. Usaping pamilya ito. Simula nang abandonahin nyo ang pamangkin ko sa isang highway sa gitna ng ulan, pagkatapos basagin ng anak nyo ang mukha niya, hindi na lang, ito isang usaping pamilya. Mariing sagot ni Luz. Ang salitang pamangkin ay umalingaw-ngaw ng malakas. Isang bulungan ang nagsimulang kumalat sa mga malalapit na tao. Ang mga nag-uusyosong tingin ay naging mga tinging seryoso at matalim. Kasinungalingan yan. Sigaw ni Anton, tuluyan nang nawala sa sarili. Nawasak ang maskara ng makatwirang lalaki. Nahulog siya, at umalis siya dahil gusto niya. Hindi ko gustong umalis, Anton. Kinaladkad mo ako palabas ng kotse, at iniwan mo ako roon. At sinabi ni Corazon na kung magsasalita pa ako, sa basurahan ako matutulog. Ang mga salita ko ay nahulog sa katahimikan na nabuo sa paligid namin. Hindi na lang kaming apat ang nag-aaway. Kami ay nasa gitna na ng isang bilog ng mga saksi. Namula ang mukha ni Anton. Nagsisinungaling ka, may sakit ka sa pag-iisip. Kailangan mo ng tulong. At ako bilang asawa mo, sisiguraduhin kong makuha mo yon. Sasama ka sa akin ngayon din. Umabante siya. Akmang hahawakan ang braso ko. Pero bago niya ako mahawakan, humarang si Luz. Tumayo sa harap ko parang isang maliit at mabangis na pader. Isang hakbang pa. Sigaw niya. At hindi lang ako ang pipigil sa'yo. Hinamon niya ng tingin si Anton. At pagkatapos ay nilibot ang tingin sa mga taong nanonood. Gusto ng lalaking ito na dalhin ang pamangkin ko nang sapilitan pagkatapos niya itong bugbugin. Papayag ba kayo? Ang kapitan ng barangay.
Isang lalaking nasa middle age na may bigote, na nanonood kanina pa, nang nakakunot ang noo, ay lumapit. Teka lang, teka lang. Anong nangyayari rito? Luz? Ang nangyayari, Kapitan Tonyo, ay itong lalaking ito, at ang babaeng ito na taga Maynila, ay pumunta rito, para magbanta, at takutin ang katulong ko, ang pamangkin ko, at tayo ay nagpipista. Ayoko ng gulo, pero hindi ko palalampasin ito sa plaza ko. Sinubukan ni Anton na bumalik sa katinuan. Kapitan, ako si Anton Valderrama. Ito ang asawa kong si Maya. May problema siya. Nag-aalala kami. Gusto lang namin siyang iuwi para tulungan. Wala akong problema, sabi ko. At ngayon ang boses ko ay hindi nanginginig. Malamig, sigurado. Parang telang lino, na natutunan kong gupitin. Mayroon akong asawang nambubugbog sa akin at biyenang ipinapahiya ako. At natatakot ako sa kanila, kaya ayaw kong bumalik. Kaya ako nandito kasama ang tita ko. Tumingin ako ng diretso kay Anton. Hindi ako sasama sa'yo, Anton, ngayon o kailanman. At kung susubukan mong hawakan ako o lumapit sa akin, tatawag ako ng pulis at ipapakita ko sa kanila ang notebook kung saan isinulat ko lahat ng pananakit mo sa akin, kasama ang gabi sa highway. Ang pagbanggit ng notebook ay ikinagulat niya. Nagduda ang mga mata niya sa unang pagkakataon. Napansin ni Corazon ang kahinaang iyon. Notebook? Mga kasinungalingan. Mga paninirang ginawa ng isang baliw. Sigaw niya, pero ang boses niya, na kaninang siguradong sigurado, ngayon ay tunog matinis, desperado. Hindi umaayon ang eksena sa inaasahan nila. Inaasahan nilang makita akong mag-isa. Natatakot, hindi napapaligiran, ipinagtatanggol, at may mga saksi. Tama na. Matatag ang boses ng kapitan. Mr. Mrs., hindi ito ang lugar para dyan. Kung may problema sa pamilya, sa korte yan nire-resolba, hindi sa gitna ng pahiyas. Kayo, itinuro niya sina Anton at Corazon, umalis na kayo. Ayaw namin ng gulo rito. At ikaw, Maya, kung may kailangan ka, alam mo kung nasaan ang presinto. Isang malinaw na utos iyon. Na sinuportahan ng bulungan ng pagsang-ayon mula sa mga tagabayan, na ngayon ay nakatingin sa mga dayo ng may bukas na galit. Naintindihan ni Anton na talo na siya sa labang ito. Ang tingin niya nang ipako niya ito sa akin ay purong puot. Hindi pa tayo tapos. Bulong niya ng napakahina. Ako lang at si Luz ang nakarinig. Nagsisimula pa lang ito. Pagsisisihan mo to. Hindi. Sabi ko habang sinasalubong ang tingin niya. Ang tanging pinagsisisihan ko lang, ay hindi ako nagsabi ng hindi noong una pa lang. Hinawakan niya sa braso ang namumutla, at galit na si Corazon at tumalikod sila. Nakipagsiksikan sila sa mga tao, na halos hindi na sila pinapadaan kaysa sa normal. Pinanood namin silang lumayo. Dalawang figurang matigas at talo. Nilamon ng kasiyahan ng iba sa pista. Nang mawala sila, isang kolektibong pagbuntong hininga, ang dumaan sa plaza. Pagkatapos, bumalik sa kani-kanilang negosyo ang mga tao ng paunti-unti, bagamat iba na ang tingin nila sa akin ngayon. Hindi na tinging usisero, kundi ng respeto, o kahit man lang pagkilala. Humarap si Luz sa akin. Hindi niya ako niyakap. Tumango lang siya ng isang beses. Mabuti, sabi niya. Ginamit mo ang mga tamang salita sa tamang oras at sa harap ng tamang mga saksi. Mas mahalaga yan sa isang daang tinagong tahi. Tapos, tumingin sa rack. Idinagdag niya. Tingin ko nabili na rin yung corduroy vest. Binili ng babae mula sa tindahan ng tabako, habang distracted ka. Likhain na natin. Ngayon, kinita mo na ang sahod mo at higit pa. Habang tinutupi namin ang rack, hindi na nanginginig ang mga kamay ko. Nakaramdam ako ng matinding pagod, pero may bagong kagaanan. Na parang inalisan ako ng bigat sa mga balikat na taon ko ng pasan. Hindi pa tapos ang laban. Ang banta niya ay nasa hangin pa, pero hindi na ako nag-iisa sa gilid ng highway. Nasa sarili kong plaza ako, kasama ang tita ko, at kasama ang buong bayan na ngayon ay kumanpi sa akin, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa hustisya. At iyon ang isang tahi na napakahirap ng kalasin. Ang tagumpay sa plaza ay may mapait-matamis na lasa. Walang selebrasyon. Isinara ng maaga ni Luz ang patahian, at nagsalin siya ng isang baso ng lambanog, na nagpainit ng bumaba sa lalamunan ko, pero nagpakalma sa nerbiyos, na naglalaro pa rin sa ilalim ng balat ko. Ang nangyari ngayon ay isang maliit na labanan, sabi niya, tinitingnan ang alak sa baso niya. Hindi ang giyera.
Talo sila sa laban sa publiko. Pero ang hayop na sugatan ay mas mapanganib. Huwag kang magpapakampante. Hindi ako nagpakampante. Pero may isang mahalagang bagay na nagbago sa loob ko. Hindi na lang ako ang babaeng tumatakbo. Ako ang babaeng tumayo ng matatag at nakita kung paanong hindi gumuho ang mundo. Sa halip ay tumibay pa sa paligid niya. Sa mga sumunod na araw, tinrato ako ng bayan ng may bagong normalidad. Ang mga customer na pumapasok sa patahian ay hindi na lang si Luz ang hinahanap. Ilang dalaga na nasa plaza ang mismong pumunta para tingnan ang ruffled blouse o para magtanong kung gumagawa ba ako ng damit para sa rustic wedding. Ang pangalan ko, Maya, patahian ni Luz, ay nagsimulang magkaroon ng bigat, ng halaga sa merkado at ng respeto. Isang hapon, naglapag si Luz sa ibabaw ng cutting table ng isang makapal na brown envelope. Para sa'yo, galing kay Fernando, ang abogado. Gamit ang nanginginig na mga daliri, binuksan ko ito. Naglalaman ito ng sulat at ilang kopya ng mga dokumento. Nagsimula na si Fernando ng mga proseso. Report sa nawawalang dokumento, request para sa duplicate ng IDs, at sa isang hiwalay na talata na nakasulat sa isang malamig at teknikal na lengguwahe na nagpakilabot sa akin. Binanggit niya ang mga posibleng legal na hakbang. Pag-apply para sa Protection Order, Barangay Protection Order, o TPO, kasong VAWC, dahil sa pang-aabuso, at annulment. Binanggit niya ang nangyari sa plaza na pwedeng gamiting saksi, kasama rin ang billing niya. Nawalan ako ng hininga sa nakitang halaga. Masyadong mahal po, bulong ko. Ang kalayaan ay walang discount sa outlet, seryosong sabi ni Luz. At hindi mo babayaran yan ng mag-isa, magbabayad ka gamit ang trabaho mo rito. Ako ang maglalabas ng pera ng pauna, isa itong investment. Sa patahian, at sayo, hindi na ito pag-uusapan. Tumango ako ng may labis na pasasalamat. Ang utang na loob ko sa kanya ay napakalaki. Pero hindi ito tulad ng nakakasakal na utang na loob kina Anton at Corazon. Ito ay utang na loob na may dangal, ng tiwala, at determinado akong bayaran ito. Habang nagsisimula akong buuin ang aking bagong buhay, laryo bawat laryo, o mas tamang sabihin na tahi bawat tahi, ang buhay ni na Anton at Corazon ay gumuho. Ang mga chismis, na ngayon ay mas pinainit ng kahiyahiyang eksena sa plaza, ay bumalik laban sa kanila. Ang kunwaring pag-aalalang tawag ng asawa ng boss ni Anton kay Corazon, ay hindi para makiramay, kundi para sabihin sa kanya, gamit ang nakakalasong katamisan, na baka mas mabuting mag-take ng leave muna si Anton sa opisina, na masyadong maraming stress, na ang imahe niya sa kumpanya. Ibinaba ni Corazon ang telepono, ng galit na galit, pero malinaw ang banta. Ang susunod na hakbang ay suspension, o mas malala pa. Si Anton, na na-corner sa trabaho at napahiya sa publiko, ay ibinuhos ang frustrasyon niya sa kinasanayan niya sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Ang mga pag-aaway sa penthouse sa Makati ay naging palagian at mapait. Inakusahan niya si Corazon sa maling paghawak ng sitwasyon, sa pagtulak sa kanya na pumunta sa probinsya. Si Corazon naman ay nanumbat sa kahinaan ni Anton, sa kawalan niya ng kakayahang kontrolin ang sarili niyang asawa. Ang nakakalasong alyansang nagbibigkis sa kanila ay nagsimulang kalawangin sa mga gilid, na laso ng pagkabigo. Isang gabi, sa gitna ng matinding pag-aaway, binitawan ni Corazon ang armas na matagal na niyang pinapatalas. Baka tama ka, Anton. Baka nga mayroon siyang ibang lalaki. Baka ang matandang bruhang yon ay isang bugaw lang. At ikaw, heto ka, hinahayaan silang pagtawanan ka. Ito ang huling patak. Si Anton, nabulag sa galit. Hindi siya sinaktan. Winasak niya ang isang Ming Dynasty porcelain vase, isang replika, pero napakamahal, na paborito ni Corazon. Ang mga piraso ng puti at asul na porselana ay kumalat sa marble floor parang isang masamang pangitain. Tama na ma. Umugong siya. Tama na ang mga insinuwasyon mo at mga bobong plano mo. Dahil sa inyo, nawala ang asawa ko at ngayon, mawawala ang trabaho ko. Kayo at ang bibig nyo. Kayo. At ang pangangailangan niyong kontrolin ang lahat. Namutla si Corazon. Mas nasaktan sa mga salitang iyon kaysa sa 1,000 basag na vase. Ang kanyang imperyo, na itinayo sa panunumbat at pagsunod, ay nagkaroon ng lamat. At ang kanyang anak, ang kanyang pinakatapat na sundalo, ang mismong nagbukas nito. Kinabukasan, nakatanggap si Anton ng official notice mula sa kumpanya, isang voluntary unpaid leave, na iminungkahi habang inaayos niya ang ilang personal matters na nakakaapekto sa workplace environment.
Isa itong magalang na pagkatanggal sa trabaho. Ang bill para sa Ming Vase ay dumating din. Ang insurance ay sumagot lang ng bahagi. Kailangang kumuha ni Corazon ng pera mula sa kanyang secret savings. Ang hinanakit sa pagitan ng mag-ina ay namalagi sa kondo. Malamig at nahahawakan, parang isa na ring muebles. Samantala sa bayan, dumating ang pinakamahalagang order, hanggang sa araw na iyon. Ang bride ng rustic wedding, matapos makita ang asul na damit, ay gusto rin akong gumawa ng trousseau para sa kanyang honeymoon. 2 damit, at isang jacket. Hindi ito trabaho ni Luz, trabaho ito para kay Maya. Patahian ni Luz. Ibinigay lang ito sa akin ni Luz ng ganoon lang. Sa'yo yan. Nandito lang ako kung sakaling mahirapan ka. Pero responsibilidad mo ito. Customer mo siya, ikaw magpepresyo, at ang kikitain, pagkatapos ibawas ang materyales ay sayo. Naging 1 buwan iyon ng mabilis na trabaho, ng pagbisita sa customer para sa fittings, ng biyahe sa kabilang syudad kasama si Luz, para pumili ng mga espesyal na tela. Sa gabi, nagpupuyat sa ilalim ng ilaw ng patahian, para siguraduhing bawat backstitch, bawat laylayan, ay walang palya. Hindi perpekto, walang palya. May pagkakaiba. Ang pagiging perpekto ay matigas. Ang walang palya ay may kaluluwa. May pag-iingat sa pag-aayos ng pagkakamaling 1 milimetro, sa pagtatago ng maliit na imperpeksyon sa tela, gamit ang isang matalinong tahi. Natutunan ko ang pagkakaiba. Ang araw na i-deliver ko ang order, ang bride, isang babaeng nagngangalang Clara, ay niyakap ako pagkakita niya sa sarili sa salamin. Eksakto ito sa napanaginipan ko. Mas maganda, dahil ikaw ang gumawa gamit ang mga kamay mo. Malaki ang bayad niya in cash. Binayaran ko si Luz sa gastos ng materyales at isang bahagi ng upa ng patahian na sinisimulan ko ng sakupin gamit ang trabaho ko. Ang natira ay akin. Isang bungkos ng pera na itinago ko. Hindi sa pitaka, kundi sa isang lumang lata ng biskwit sa loob ng kwarto ko. Ang aking kayamanan, ang kalayaan ko, na nasa anyo ng papel. Nang hapon ding iyon, habang nakaupo sa maliit na likod bahay na hardin, na may bagong sketchbook na binili ko, gamit ang sarili kong pera, isang magandang notebook para sa mga magagandang bagay, naisip ko ang isang ideya. Hindi ito epifanya, lohika ito. Tinulungan ko si Luz na ayusin ang mga lumang pattern niya. Ang iba ay iginuhit pa mismo ng kanyang ina sa naninilaw na papel. Magaganda ito, may kasaysayan, natatangi, pero inaalikabok na. Tita Luz, sabi ko, inaangat ang tingin ko mula sa sketch, na dinadrawing ko isang damit na inspired sa mga lumang drawing na iyon, pero may modernong cut. Paano kaya kung gumawa tayo ng iba pa? Nagre-remend siya ng pantalon, pero tiningnan niya ako sa ibabaw ng kanyang salamin. Iba pa? Ibang trabaho? Hindi ko alam kung kakayanin pa ng likod ko. Hindi mas maraming trabaho. Ibang paraan. Itinuro ko ang lumang cellphone na akin na ngayon, at kung saan nagsimula na akong sumunod sa ilang independent fashion at artisan shops. Pwede nating ipakita ang ginagawa natin, hindi lang dito, kundi sa internet. Mga lumang patterns mo, mga bagong designs ko, mga pasadyang ginagawa natin. Pinapahalagahan ng mga tao ang mga bagay na kakaiba, ang mga gawang kamay. Pwede natin ibenta yon sa labas ng bayan natin. Bumuntong hininga siya. Pero buntong hininga ito ng pagninilay, hindi pagtanggi. Ang nanay ko ang gumuhit ng mga patterns na yan. Kinakalkula niya yan sa utak niya ng walang computer. Yon ang may halaga. Eksakto. Yon ang dapat nating ikwento. Ganyan nagsimula. Gumawa kami ng simpleng Facebook page. Patahian ni Luz at Maya. Pananahi na may alaala. Nag-upload ako ng magagandang litrato. Ang mga kamay ni Luz, na nagdidrawing ng linya ng chalk sa tela. Ang mga butones na nakaayos sa mga garapon, ang asul na damit na nakasabit sa lumang pader na bato ng hardin. Sumulat ako ng maikling captions tungkol sa lino na nagpapatawad, tungkol sa kahalagahan ng maayos na laylayan, tungkol sa kasaysayan ng 1950 pattern na ginamit namin sa wedding dress. Ikinwento ko, nang walang drama. Narito, nagbibigay kami ng pangalawang pagkakataon sa mga tela at sa mga tao. Walang naging viral na pagsabog, pero unti-unti, ang mga likes mula sa mga di kilalang tao sa Cebu, Davao, at Manila ay nagsimulang pumasok. Tapos ang unang mensahe, isang babaeng nagtatanong kung gumagawa ba kami ng pasadyang jacket para sa mahirap na size. Tapos isa pa, isang order mula sa Iloilo para sa isang top na may burda na inspired sa isa sa mga posts namin.
Ang mundo ay biglang naging mas malaki at mas mabait. Isang maaliwalas at malamig na umaga, nakatanggap ako ng opisyal na sulat. Galing ito sa korte sa Maynila. Nagsasaad na tinanggap na nila ang petisyon para sa annulment at ang kasong VAWC, kasama ang pag-issue ng protection order laban kay Anton Valderrama. Matapos suriin ang sinumpaang salaysay ni Aling Nena, ang medical report mula sa bayan, at ang mga pahayag ng mga residente tungkol sa insidente sa plaza. Hindi pa ito ang katapusan ng proseso, pero isa na itong legal na panangga. Isang totoong panangga. Ipinakita ko kay Luz ang sulat. Binasa niya ito ng dahan-dahan at tumango. Mabuti. Natali na ang isang mapanganib na dulo. Nalaman ni Fernando sa mga contacts niya na natanggap ni Anton ang notice. Wala siyang apela. Walang pagtatangkang makipag-ugnayan. Nalaman namin, sa pamamagitan ng mabagal na patak ng tsismis na nakarating mula sa Maynila, na ibinenta ni na Anton at Corazon ang kondo sa Makati. Siya ay lumipat at nagtrabaho sa isang branch ng kumpanya sa ibang bansa, sa isang lugar na hindi nabanggit. Si Corazon ay lumipat sa isang mas maliit na apartment sa probinsya, malayo sa social circle niya, kung saan ang pangalan niya ngayon ay ibinubulong kasama ng iskandalo. Ang kanyang imperyo ng kaplastikan ay lumiit, at naging isang sala na may view ng bundok, na masyadong tahimik. Isang taon matapos ang gabing maulan na iyon, mag-isa ako sa patahian. Pumunta si Luz sa isang tela expo sa Maynila. Dala-dala ang aming mga samples at ang aming internet catalog, gaya ng tawag niya. Ako ang naiwang nagbabantay. Tahimik ang araw. Ang liwanag ng hapon ay pumapasok sa bintana, nagpapaliwanag sa alikabok ng tela na lumulutang sa hangin. Sa ibabaw ng cutting table, ay may isang bagong proyekto. Hindi order, kundi isang bagay para sa akin. Isang damit, hindi asul na asul. Kulay lupa ito. Kulay ng lupa matapos ang ulan. Ginupit gamit ang modernong pattern. Pero may isang detalye sa kwelyo, na galing mismo sa isa sa mga lumang drawing ng lola ni Luz. Isang parangal, at isang hakbang pasulong. Kinuha ko ang chalk, at nang may matatag na kamay, nagsimula akong gumuhit ng mga linya sa tela. Ang tunog ay malambot, desidido. Sa labas, maririnig mo ang kalembang ng mga kambing na umuuwi. Sa di kalayuan, ang makina ng isang kotseng umaakyat sa burol. Baka customer. Baka hindi. Hindi na ako kinakabahan. Huminga ako ng malalim, ang amoy ng bagong tela, at ang mga posibilidad ay pumuno sa baga ko. Ang tela sa ilalim ng mga kamay ko ay naghihintay ng tahimik. May tiwala, handang gupitin, baguhin, gawing isang bagay na hindi pa umiiral dati. Isang bagay na kakaiba. Hindi na ako ang babae sa gilid ng highway. Ako ay si Maya. Ang mananahi. Ang pamangkin. Ang negosyante. Ang babaeng tinahi ang kanyang buhay. Bawat tusok. Hanggang sa makalikha ng isang bagong disenyo. Matibay. At tanging sa kanya lamang. Ngumiti ako at kinuha ko ang gunting. Matalas ito. Kumikinang. At perpektong kasya sa kamay ko. Inilapat ko ang talim sa linya ng chalk. Sa mismong gilid kung saan nagsisimula ang kinabukasan, at gumupit.